3 buwan bago ang aming kasal, nag-uwi ang nobyo ko ng ibang babae sa bahay namin. Akala ko noong una na malikmata lang ako. Nakatayo sa pasilyo ng aming mansyon sa Forbes Park habang hila-hila ang aking maleta. Napansin ko sa tabi ng lagayan ng sapatos ang isang pares ng Chanel sandals na may disenyong camellia, size 39. Hindi akin ang sukat na iyon. Lumapit ang aming mayordomo na si Mang Tomas para kunin ang aking maleta. Ang ekspresyon ng kanyang mukha ay parang nakalunok ng langaw. Ma'am Katrina, nakauwi na po pala kayo. Ma'am Katrina, hindi senyora, hindi future senyora. Dati-rati, tinatawag nila akong Ma'am Kat, ngayon kahit ang palayaw ko ay inalis na nila. Wala akong itinanong. Nagpalit ako ng aking tsinelas at umakyat sa itaas. Ang mga gulong ng maleta ko ay maingay na kumakalantog sa hagdanang yari sa mahogani, na para bang may kinakaladkad akong bangkay sa isang walang lamang bahay. Nakaawang ang pinto ng master bedroom. Mula sa siwang ay maririnig ang tawa ng isang babae, pilit na pinalalambing. Diego, gusto mo ba itong nightgown ko? Sinadya kong piliin itong kulay champagne, bagay na bagay sa kulay ng bedsheets mo. Hindi na ako pumasok. Sa pamamagitan ng siwang, nakita ko si Andrea Soriano. Nakatayo siya sa tabi ng kama, suot ang isang manipis at sutlang pantulog. Sinusukat ang isang peignoir sa kanyang katawan. Nakabukas ang kanyang maleta sa ibabaw ng carpet. Ang mga underwear, makeup, at skincare niya ay nakakalat kahit saan. Na tila ba minamarkahan niya ang kanyang teritoryo. Sa kamang iyon ako natulog sa loob ng 2 taon. Pinalitan lang ito ni Diego noong nakaraang buwan. Sabi niya sa akin, ibahin natin ang kulay, ibahin natin ang mood. Ngayon, naiintindihan ko na, hindi pala ang mood ang gusto niyang palitan, kundi ang tao. Nakasandal sa headboard si Diego Ilustre, naninigarilyo. Bahagyang nakabukas ang kanyang roba, nakalantad ang dibdib. Kung gusto mo, sa iyo na yan, sabi niya. Ang tono niya ay walang kakwenta-kwenta, na parang pinag-uusapan lang nila ang lagay ng panahon. Paano yung mga walang lamang istante sa closet? Pwede ko bang gamitin? Binuksan ni Andrea ang sliding door ng walk-in closet, lumingon, at tiningnan siya ng may nagniningning na mga mata. Ngunit kinagat ni Andrea ang ibabang labi niya at humina ang boses. May mga gamit pa pala ng iba rito. Pinagpag ni Diego ang abo ng sigarilyo. Walang isinagot. Lumapit si Andrea at umupo sa gilid ng kama. Ipinatong ang kamay sa tuhod ni Diego. Diego, ayokong isipin ni Katrina na inaagaw ko ang pwesto niya. Baka mas mabuting sa guest room na lang ako. Matapos ang 3 segundong katahimikan, pinatay ni Diego ang sigarilyo sa ashtray sa bedside table. Dito ka titira, sabi niya. Wala kang dapat ika-insecure. Yumakap si Andrea sa kanya. Pumulupot na parang baging sa puno. Diego, ikaw na talaga ang pinakamabait. Wala akong ginawang ingay habang nakatayo sa labas ng pinto. Ang kamay ko ay nakahawak ng mahigpit sa hawakan ng maleta. Namuti ang mga buko ng aking mga daliri sa sobrang diin at bumao ng aking mga kuko sa aking palad. Ang sakit ay malinaw na nagpaalala sa akin na ang katawang ito ay nakakaramdam pa rin. Nang lumingon ako, nakita ko ang aking refleksyon sa malaking salamin sa dulo ng pasilyo. Naka-business suit, high heels, at ang aking buhok ay maayos na nakapusod. Ngayong araw, para lang makuha ang kontrata para sa isang malaking proyekto, gumugol ako ng 4 na oras sa eroplano pabalik galing Cebu. Sa conference room, nakipagnegosasyon ako sa mga investors buong hapon. Kumain lang ako ng sandwich sa loob ng sasakyan, pero napirmahan ang kontrata. Ang Ilustre Group ay nakakuha ng exclusive rights para i-develop ang South Bay Reclamation Project. Gusto ko sanang umuwi ng maaga para ibalita sa kanya ito, pero may inihanda pala siyang ibang balita para sa akin. Bumaba ako ng hagdan, tinatapakan ng bawat baitang ng may kumpiyansa, sobrang kumpiyansa na maging ako ay nagulat sa sarili ko. Nakatayo pa rin si Mang Tomas sa pasilyo. Ma'am Katrina, saang kwarto ko po dadalhin ang maleta niyo? Nagtatanong siya. Saang kwarto? Hindi tulungan ko na po kayong iakyat? Ibig sabihin, kahit siya ay alam na wala na akong puwang sa master bedroom, sa guest room. Sagot ko. Kinuha ni Mang Tomas ang maleta. Iniiwasan ang aking mga mata. Nakahawi ang mga kurtina sa guest room at may mahinang amoy ng kulob sa hangin. Umupo ako sa gilid ng kama. Binuhay at pinatay ang screen ng cellphone ko. Binuhay ulit, pinatay ulit.
Ang oras sa screen ay nagbago mula 9:10 p.m. patungong 9:32 p.m. Mula sa itaas, narinig ko ang mga yabag. Siguro inaayos na ni Andrea ang mga gamit niya. Nilalapag ang kanyang mga makukulay na bote ng pabango at makeup sa aking vanity table sa master bedroom. Nagdial ako ng numero. Sinagot ito matapos ang ikalawang ring. Tahimik ang nasa kabilang linya. Ako to, sabi ko. Ang boses ni Alejandro Zobel ay malalim at kalmado, parang lumamig na kape sa gitna ng gabi. Yung inaalok mo noon? Tuloy pa ba? Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya. Sigurado ka ba? Sigurado. Bukas, 9:00 ng umaga, sa Makati City Hall. Sige, pagkababa ng telepono, tumayo ako at binuksan ang kurtina. Ang gabi sa labas ay kasing dilim ng makapal na tinta. Sa hardin, nakasindi ang mga poste ng ilaw, tinatanglawan ang damuhan at ang mga tulips na ipinasadya pa ni Diego mula sa Holland. Ako ang pumili ng mga klase ng bulaklak na iyon. Kahit iyon, hindi niya pinalitan. Ako muna ang una niyang pinalitan. Nag-vibrate ulit ang cellphone ko. Isang post iyon ni Andrea sa Instagram. Nag-selfie siya suot ang champagne nightgown na iyon, nakasandal sa headboard ng master bedroom. Isang salita lang ang caption. Home. Ang lokasyon. Illustra Mansion, Forbes Park. Siguro nakalimutan niyang i-hide sa akin ang post, o baka hindi niya nakalimutan, baka sinadya niya. Nilike ko ang post. Pagkalipas ng 30 segundo, nawala ito. Mukhang naalala niya sa wakas na may privacy settings pala, pero nakapag-screenshot na ako. Inisave ko ito sa folder kung saan nakatago na rin ang mga resibo ng Cartier bracelet na iniregalo ni Diego sa kanya, mga litrato, hotel bookings, at mga travel itineraries na palihim na ipinadala sa akin ng assistant ni Diego. Ni minsan ay hindi ko kinumpronta si Diego, hindi dahil sa mapagpatawad ako, kundi dahil naghihintay ako. Naghihintay hanggang sa tuluyang manlamig ang puso ko o naghihintay ng tamang paraan para umalis na may kasamang matinding ganti. Ngayon, nasa akin na ang parehong rason. Kinabukasan ng 6:00 a.m. Nakabihis na ako at naka-makeup. Suot ko ang isang madilim na pulang damit hindi masakit sa mata, kundi kasing kulay ng natuyong dugo. Kumatok ako sa pinto ng master bedroom. Si Andrea ang nagbukas. Suot niya ang polo shirt ni Diego na umaabot lang sa kanyang hita. Nang makita niya ako, may kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Katrina, anong problema at ang aga mo? Kailangan ko si Diego. Lumabas si Diego mula sa banyo, nag-aayos ng kanyang necktie. Nang makita niya ako sa pintuan, natigilan siya. May problema ba? Ang tono niya ay ibang-iba kaysa sa kung paano niya kausapin si Andrea. Kay Andrea, kaswal at malambing. Sa akin, formal at parang nasa negosyo. Dati, akala ko ang tawag doon ay pagtitiwala. Ngayon, naintindihan ko na iyon ay kawalang pakialam. Pinapadala ako ng kumpanya sa Cebu para sa isang business trip. Mga 1 linggo siguro, sabi ko sa kalmadong boses, na parang nagbabasa lang ng report. Nagsalubong ang kilay ni Diego. Gaano katagal? Sinabi ko na, 1 linggo. Anong proyekto ang kailangan ng ganyan katagal na oras? Hindi ko sinagot ang tanong niya. Sa halip ay ngumiti ako. May pakialam ka ba? Natigilan si Diego. Sa sandaling iyon, lumapit si Andrea at kumapit sa braso niya. Diego, kung aalis pala si Katrina para sa business trip, wag mo na siyang tadtarin ng tanong. Nakakapagod ang trabaho. Matapos sabihin ito, tiningnan niya ako ng may inosenteng ngiti. Katrina, umalis ka nang walang inaalala. Ako na ang bahala sa bahay at kay Diego. Sa bahay? Sinabi niyang sa bahay. Tinitigan ko siya ng 3 segundo at saka ngumiti. Sige, inaasahan ko yan sa'yo. Nang tumalikod ako para umalis, bigla akong tinawag ni Diego. Kat, huminto ako nang hindi lumilingon. Tumahimik siya ng 2 segundo bago tuluyang nagsalita. Mag-iingat ka sa biyahe. Sige. Habang bumababa sa hagdan, binilang ko sa isip ko. Mula nang pumasok ako, 5 buong pangungusap ang sinabi niya sa akin. May problema ba? Gaano katagal? Anong proyekto ang kailangan ng ganyan katagal na oras? May pakialam ka ba? Mag-iingat ka sa biyahe. 5 pangungusap. Ni isang salita para pigilan ako. Ni isang salita para sabihing mali ito. Ni isang salita para tanungin ang nararamdaman ko. Ayos. Ayos na ayos. Diego Ilustre, dahil umabot ka na sa ganitong sukdulan, huwag mo akong sisisihin kung maging mas malupit ako. Lumabas ako ng mansyon. Nakakasilaw ang sikat ng araw.
Umilaw ang screen ng cellphone ko. Isang mensahe mula kay Alejandro Zobel. 3 salita. Nandito na ako. Nilingon ko at pinagmasdan ang bahay kung saan ako tumira ng 2 taon. Nakahawi ang kurtina sa master bedroom. Nakatayo roon sa bintana si Andrea, may hawak na kape, at itinaas ito mula sa malayo, na para bang nagtutoast sa akin. Itinaas ko rin ang kamay ko, nagpapaalam hindi sa kanya, kundi sa lahat ng mga kasuklam-suklam na tao at pangyayari sa bahay na ito. Pagkatapos, binuksan ko ang pinto ng sasakyan, at nang hindi na muling lumilingon, nagmaneho ako palabas ng gate. Nang makalayo-layo na ako, nagdial ako ng numero. Attorney, ihanda mo ang prenuptial agreement ko. Ma'am Katrina, pero 3 buwan pa bago ang kasal niyo ni Sir Diego. Hindi na yun kailangan, putol ko sa kanya. Sa boses na kasinggaan ng parang nag-uusap lang tungkol sa magandang panahon. Ang kontrata ay hindi pipirmahan kasama si Diego Ilustre. Bumagsak ang katahimikan sa kabilang linya. Pipirmahan ito ng ibang tao at ako. Linya, hindi ako tuluyang umalis. O kahit papaano, hindi noong umagang iyon. Nang makaalis na si Diego papunta sa opisina, kami na lang ni Andrea ang naiwan sa mansyon. Nag-iimpake ako sa guest room nang kumatok siya. May hawak siyang isang baso ng freshly squeezed orange juice. Katrina, uminom ka muna ng juice. Ako mismo ang gumawa. Suot niya ang mga tsinelas ko, yung mabalahibo, may tenga ng kuneho, at kulay puti na binili ko pa noong 1 buwan. Pinagtawanan pa ako ni Diego noon. Sabi niya, nasa 20 anyos na raw ako, pero nagdadamit bata pa rin. Ngayon, nakikita ko kung paano tinatapakan ni Andrea ang mga tenga ng kunehong iyon. May patak pa ng kape sa maputing balahibo nito. Salamat. Kinuha ko ang juice at ipinatong sa bedside table nang hindi iniinuman. Naglakad-lakad si Andrea sa loob ng kwarto. Idinadaan ang mga daliri niya sa mga kurtina, sa vanity table at sa pinto ng cabinet na parang sinisiyasat ang sarili niyang kaharian. Hindi masyadong maganda ang ilaw sa kwartong ito, sabi niya, na may halong pakunwaring pag-aalala. Katrina, komportable ka ba rito? Gusto mo bang sabihin ko kay Diego na ipalinis yung kwarto sa 2 palapag na nasisikatan ng araw para sa'yo? Hindi na kailangan. Sa bagay, ngumiti siya ng palihim. Aalis ka rin naman para sa business trip. Isang gabi ka lang naman matutulog dito. Hindi ako sumagot, binuksan ko ang maleta ko, at nagsimulang magtupi ng mga damit. Tila wala siyang planong umalis at umupo pa sa gilid ng kama. Katrina, matagal ko na sanang gustong magpasalamat sa'yo. Napatigil ang mga kamay ko sa pagtutupi. Salamat sa pag-aalaga kay Diego sa loob ng 2 taon, sabi niya sa tonong sobrang gaan at natural, na para bang nagpapasalamat lang sa isang katulong na aalis na. Ngayon, pwede mo nang ipasa sa akin ang mga gawain mo. Deserve mo namang magpahinga. Maingat kong tinupi ang isang silk blouse at inilagay sa lalagyan. Ginawa ko iyon ng napakabagal. Pinaplansa ng kamay ang bawat lukot. Gaano katagal mo nang kilala si Diego? Hindi inasahan ni Andrea na ako ang unang magtatanong. At pagkatapos mag-alangan ay sumagot. Kalahating taon. Kalahating taon. Nag-propose sa akin si Diego 5 buwan na ang nakakaraan. Nirenta niya ang buong restaurant sa Manila Bay. Nang pumutok ang fireworks sa kalangitan, lumuhod siya sa isang tuhod, iniabot ang singsing, at sinabing, "Kat, pakasal na tayo. Napakaganda ng fireworks noon. Ngayon, naiintindihan ko na siguro ay hindi lang para sa akin iyon ginawa." Alam mo bang may nobya na siya? Tanong ko. Yumuko si Andrea at sinimulang tingnan ang kanyang mga kuko na may mga diamante, kumikinang sa ilalim ng ilaw. Alam ko, sabi niya, sabay angat ng tingin sa akin na napakaprangka kaya gusto kong tumawa. Pero sabi ni Diego, matagal na raw walang pagmamahal sa pagitan nyo. Sabi niya, nahihirapan siya sa'yo. Masyado ka raw palaban, palaging nakikipagtalo kung sino ang tama at mali. Hindi ka nagpapalambing, at hindi ka umaasa sa kanya. Habang sinasabi iyon, may munting ngiti sa kanyang labi. Sabi pa niya, ang relasyon niyo raw ay parang negosyo, puro negosasyon. Pero sa akin, para raw itong totoong romansa. Tumigil ako sa pagtutupi ng damit. Hindi dahil nasaktan ako, kundi dahil ni minsan ay hindi iyon sinabi sa akin ni Diego, kung ano ang gusto niya at hindi niya gusto. Hindi niya sinasabi. Kapag nagtatanong ako, ang laging sagot niya, ikaw ang bahala. Akala ko, tiwala iyon. Iyon pala ay kawalang pakialam. Tapos ka na? Tiningnan ko si Andrea. Nailang siya sa tingin ko.
Nawala saglit ang ngiti niya, pero agad din bumalik ang kanyang inosenteng mukha. Katrina, huwag kang magalit. Hindi ko gustong saktan ka. Naisip ko lang na dahil nakapili na si Diego, panahon na rin siguro para mag-let go ka. Hindi napipilit ang puso. Tumayo siya mula sa kama at inayos ang polo shirt ni Diego. Nga pala, sabi ni Diego, sa weekend daw susukat kami ng wedding dress. Alam mo naman, 3 buwan na lang bago ang kasal. At ako lang ang magiging nobya. Sa wakas, tumawa ako. Hindi malamig na tawa, kundi totoong tawa. Nakakatawa talaga para sa akin. Kung ganon, congratulations. Ikiling ni Andrea ang ulo niya, nagulat sa reaksyon ko. Katrina, hindi ka ba talaga galit? Bakit naman ako magagalit? Nilagay ko ang huling damit sa maleta, isinara ang zipper, tumayo, at tiningnan siya. Pinulot mo lang naman ang basurang itinapon ko na. Dapat pa nga akong magpasalamat sa'yo. Nagbago ang mukha ni Andrea. Anong sinabi mo? Ang sabi ko, binuhat ko ang maleta mula sa hawakan. Hindi ko na kailangan si Diego Ilustre. Kung gusto mo siya, sa iyo na. Hindi mo na kailangang mag-report sa akin. Namula agad ang mga mata ni Andrea. Katrina Alcantara, ang kapal ng mukha mong magsalita ng ganyan tungkol kay Diego. Alam mo kung gaano siya kabuting tao. Alam mo kung gaano karaming babae ang gustong magpakasal sa kanya. Kung hindi mo kayang panatilihin ang isang lalaki sa tabi mo, huwag kang magsalita ng masama ngayon. Napakaganda niyang umiyak. Malalaking butil ng luha ang tumutulo sa kanyang mga pisngi. Namula ang dulo ng ilong at nanginginig ang kanyang mga labi. Naiintindihan ko na kung bakit nahulog si Diego rito. Tapos ka na bang umiyak? Sumandal ako sa cabinet. Nakahalukip-kip. Natigilan si Andrea. Kung tapos ka na, lumabas ka na. Kailangan kong magpahinga. Ibinuka niya ang bibig niya. Mukhang may gusto pang sabihin, pero napilitan siyang lunukin ang mga salita dahil sa tingin ko. Lumabas siya ng kwarto. Sa may pinto, lumingon siya. Hindi pa tuyo ang mga luha niya, pero may ngisi na sa kanyang labi. Katrina, magpanggap ka man na kalmado, sabi niya. Alam kong dumudugo ang puso mo sa sakit. Sumara ang pinto. Umupo ako sa gilid ng kama at tiningnan ang aking mga kamay. Nasa daliri ko pa rin ang singsing. Ang singsing na isinuot sa akin ni Diego noong nag-propose siya. Isang 3-carat emerald cut diamond. Sabi niya, personal siyang pumili ng bato sa Dubai at ipinagawa ito sa pinakamagaling na alahero. 5 buwan ko itong isinuot. Nag-iwan ito ng maputlang marka sa aking ring finger. Hinubad ko ito at inilapag sa bedside table. Ang diamante ay malamig na kumislap sa ilalim ng ilaw ng lampara, parang luhang namuo. Tumunog ang cellphone ko. Mensahe mula kay Ali. Nakapag-impake ka na ba? Isang salita lang ang isinagot ko. Oo. Magpapadala ba ako ng sasakyan para sunduin ka? Hindi na. Kaya ko na. Sige. Bukas, 9:00 ng umaga. Huwag kang mail late. Hindi ako mail late. Tapos na ang usapan. Ang komunikasyon namin ni Ali ay palaging ganito kaikli at direkta. Walang labis na salita. Siya ay kaklase ko noong nasa business school kami. At ngayon ay ang CEO ng Zobel Reyes Corporation. Ang yaman niya ay 10 beses na higit kaysa kay Diego. At ang mas mahalaga, may utang na loob siya sa akin. Malaking utang na loob. Bumalik si Diego ng 8:00 ng gabi. Kumakain ako ng hapunan sa dining room. Ipinaghanda ako ni Mang Tomas ng hiwalay na pagkain. Simple lang ang inihain. Lahat ng paborito ko. 10 taon nang nagtatrabaho rito si Mang Tomas. At siguro siya na lang ang kaisa-isang nakakaalala sa mga paborito kong pagkain. Kumakain naman sina Diego at Andrea sa sala. Dahil nakasara ang sliding door, hindi ko naririnig ang pinag-uusapan nila. Paminsan-minsan lang nakakarating sa akin ang mga tawa. Sa kalagitnaan ng hapunan, bumukas ang pinto. Pumasok si Diego bitbit ang isang bote ng red wine. Kat, binuksan namin tong bote para i-send off ka. Matapos niyang ibigay ang aming kwarto sa ibang babae, naisipan pa niyang magpaalam sa akin bago ako bumiyahe. Ibinaba ko ang tinidor ko at tumingin sa kanya. Sige, nagbuhos si Diego sa 2 baso. Inabot niya ang isa sa akin at kinuha ang isa. Ipinang-toast niya ang baso ko. Nakalikha ito ng mahinang tunog. Mag-iingat ka sa biyahe. Parehong salita noong umaga. Humigop ako. Ang wine ay mapakla. Diego. May gusto ka bang sabihin sa akin? Hawak niya ang baso niya. Tinitigan niya ang mukha ko ng ilang segundo. At pagkatapos, ay umiwas ng tingin. Wala. Tumango ako. Sige, ako rin wala.
Tumalikod siya at umalis. Nang sumara ang pinto, nakita ko si Andrea na nakatayo pala sa likuran niya. Naniyakap siya at idinikit ang buong katawan kay Diego. Inubos ko ang wine ng isahan. Tumayo at dinala ang walang lamang plato sa kusina. Naghuhugas ng pinggan si Mang Tomas. Nang makita niya ako, nataranta siya at sinubukang kunin ang plato ko. Ma'am Kat, iwan niyo na po yan. Ako na. Mang Tomas, inilagay ko ang plato sa lababo at sumandal sa counter. Salamat po sa pag-aalaga niyo sa akin sa loob ng 2 taon. Natigilan ng mga kamay ni Mang Tomas sa ilalim ng tumutulong tubig. Aalis po ako bukas at hindi na ako babalik. Mag-iingat po kayo. Yumuko si Mang Tomas. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga balikat. Ma'am Kat, sobrang inapi po ba kayo? Ngumiti ako at tinapik siya sa balikat. Inapi ba? Nang lumabas ako ng kusina, wala na namang tao sa sala. Mula sa hagdan, maririnig ang mga yabag at ang tawa ng babae, palayo ng palayo at pataas ng pataas. Bumalik ako sa guest room. Pagkasara ng pinto, sumandal ako rito at pumikit ng 3 segundo. 3 segundo lang. Pagkatapos, iminulat ko ang aking mga mata at sinimulang ayusin ang mga huling gamit. Nandoon pa rin sa bedside table ang singsing. Ang ilaw na tumatama sa diamante ay sumasalamin sa kahoy na mesa. Parang isang luha na handang-handa ng pumatak. Hindi ko iyon dinala. 2:00 ng madaling araw, tahimik ang buong mansyon. Tanging ang mga nightlights sa pasilyo ang naglalabas ng malamlam na dilaw na ilaw. Ginagawa itong parang isang tunnel patungo sa labasan. Lumabas ako ng guest room, dala ang aking maleta. Sinubukan kong pagulungin ito sa sahig na gawa sa kahoy ng kasing tahimik hanggat maaari. Bawat hakbang ay sumasabay sa tibok ng puso ko. Pagdaan ko sa master bedroom, saglit akong huminto. Mula sa ilalim ng pinto, may nakakapasok na mahinang ilaw. Siguro hindi sanay si Andrea na matulog sa ganap na dilim. Narinig ko ang pantay na paghinga ng 2 tao. Iniwas ko ang tingin ko at nagpatuloy sa paglalakad. Habang bumababa sa hagdan, umilaw ang cellphone ko. Mensahe mula kay Ali. Isang litrato ng susi na nakapatong sa isang maitim na marble na mesa. Sa keychain, may pilak na tag na may nakaukit na letrang Z. Agad na sumunod ang pangalawang mensahe. Handa na ang kondo. Sa BGC. 300 SQM. Password. Petsa ng kapanganakan mo. Tiningnan ko ang screen. Natigilan ang mga daliri ko sa keyboard. Hindi ko alam kung anong isasagot. Siguro nahulaan niya ang pag-aalinlangan ko. Dumating ang ikatlong mensahe. Hindi ito awa. Noong tinulungan mo ako, hindi mo rin naman tinanong kung kailangan ko ba. Isang salita lang ang isinagot ko. Sige. Sa pasilyo, nakita ko sa tabi ng Chanel sandals ni Andrea ang isang pares ng sapatos ng lalaki. Sapatos ni Diego. Ang mga dulo nito ay nakaturo patungo sa pinto. May mahihinang lukot sa balat ng sapatos. Sinabayan niya iyon ngayong araw. Binuksan ko ang ibabang drawer ng lagayan ng sapatos at kinuha ang susi ng kotse ko. Ang puting Porsche Panamera sa garahe ay binili gamit ang sarili kong pera. Ang presyo ng kotse, insurance, maintenance, lahat ako ang nagbayad. Gustong iregalo sa akin ni Diego ang kotse, pero tumanggi ako. Sinabi kong mas sigurado ako sa mga bagay na ako mismo ang bumili. Ngayon, kapag naaalala ko iyon, naiintindihan kong sa simula pa lang ay hindi na kami magkapareho ng pananaw. Kailangan niya ng babaeng marunong magpalambing at umasa sa kanya. Habang ako, sa simula pa lang, nasanay na akong umasa lang sa sarili ko. Dahan-dahang tumaas ang roll-up door ng garahe. Tinanglawan ng mga headlight ang nakaparadang itim na may box sa unahan. Kotse iyon ni Diego. Ang plaka ay nagtatapos sa 37777. Inilabas ko ang Porsche mula sa garahe. Nang dumaan ako sa tapat ng Maybach, ibinaba ko ang bintana at sumulyap sa plaka nito. Pagkatapos, inapakan ko ang silinyador at nagmaneho palabas sa gate ng mansyon. Sa rearview mirror, ang bahay kung saan ako tumira ng 2 taon ay paliit ng paliit at palayo ng palayo hanggang sa maging isang malabong tuldok ng ilaw na natunaw sa dilim ng gabi. Nakakonekta ang cellphone ko sa Bluetooth ng sasakyan. Tumawag si Ali. Nakalabas ka na? Oo. Umiyak ka ba? Natigilan ako saglit at saka mahinang tumawa. Hindi. Mabuti. Ang boses niya ay malalim, medyo paos, parang kakagising lang. Hindi siya kawalan. Ang 3 salitang iyon ay mas nagpainit ng puso ko kaysa sa lahat ng mga pagpapahayag ng pag-ibig na sinabi ni Diego sa loob ng 2 taon.
Ali. Pagkatapos nating makuha ang marriage certificate bukas, pwede na ba akong lumipat sa kondo na sinabi mo? Katahimikan saglit sa kabilang linya. Pagkatapos ay tumawa siya. Nasa iyo na ang susi, di ba? 3:40 ng madaling araw, pumarada ako sa isang condominium building sa BGC. Ito ay sarili kong kondo. Walang alam si Diego tungkol dito. Binili ko ito 2 taon na ang nakakaraan. Nagbayad ng down payment mula sa sarili kong ipon. Ang buwan ng hulog ay automatikong kinakaltas sa payroll account ko. Ginawa ko ito hindi para may reserba. Naisip ko lang na dapat palaging may sariling daan sa pag-atras ang isang babae. Ngayon, ang daang ito ang naging kaisa-isa kong kanlungan. Umakyat ang elevator sa 22nd floor. Bumukas ang pinto gamit ang fingerprint. Isang 60 square meter na one-bedroom unit. Maliwanag, gray na mga kurtina, at isang dark green velvet na sofa na ako mismo ang pumili. Ang lahat ng kasangkapan ay natatakpan ng dust covers, parang mga regalong naghihintay ng tamang panahon para buksan. Tinanggal ko ang cover ng sofa, umupo, at binuksan ang photo album sa cellphone ko. Ang unang litrato ay kuha noong araw na nag-propose si Diego sa akin. Fireworks sa langit ng Manila Bay, siya ay nakaluhod na may hawak na singsing. Nakatayo ako sa harap niya, nakatakip ang kamay sa bibig. Punong-puno ng luha ang mga mata ko. Ang litrato ay kinuha ng isang waiter. Maganda ang anggulo, maganda ang ilaw, parang poster ng pelikula. Ang ikalawang litrato ay noong araw na lumipat kami sa mansyon. Nakatayo siya sa pinto, iniaabot ang kamay niya sa akin at sinasabing, "Welcome home." Ikatlo, noong kaarawan niya, nagluto ako ng isang buong mesa ng pagkain. Kinuhanan ko siya ng litrato habang hinihipan ang mga kandila. Ang mainit na dilaw na ilaw ng kandila ay napakagandang tumama sa kanyang mukha. Iniscroll ko ang mga litrato isa-isa. Nang makarating ako sa huli, matagal na natigilan ang mga daliri ko sa ibabaw ng screen. Ang huling litrato ay may petsa ng araw na ito. Ito ay ang siwang sa pinto ng master bedroom. Si Andrea, suot ang kulay champagne na nightgown, nakaupo sa gilid ng kama. Si Diego, nakasandal sa headboard, naninigarilyo. Hindi ko ito kinuhanan ng litrato, pero ang mga mata ko ay nairehistro ang tagpong iyon. Sine-elect ko ang lahat ng mga litrato sa album at pinindot ang delete. Naglabas ang system ng prompt. Delete 321 photos? Confirm. Kumislap ang screen. Naging blanco ang album. Pagkatapos, binuksan ko ang contacts ko. Hinanap ang pangalan ni Diego Ilustre. Ang profile picture niya ay ang side profile na kinuha ko sa kanya noong isang weekend. Ang araw ay sumisinag mula sa bintana. Nakaupo siya sa sofa, nagbabasa ng mga dokumento. Napakagwapong profile. Pumasok ako sa contact at pinindot ang delete. Muling nag-prompt ang system. Delete contact Diego Ilustre? Confirm. Delete sa Viber. Unfollow sa lahat ng social media. Delete sa mga banking apps. Delete ang address niya sa mga shopping apps tulad ng Lazada at Shopee. Delete ang history ng deliveries sa Grab. Sa loob ng 40 minuto, nilinis ko si Diego Ilustre mula sa bawat sulok ng cellphone na ito, na tila ba binubura ko gamit ang pambura ang isang maling na isulat na salita. 5:00 ng umaga, sumandal ako sa sofa at pumikit saglit. Pagdilat ko, pasikat na ang araw sa labas ng bintana. Naghilamos ako, muling nag-makeup at nagbihis. Hindi ang dark red na damit kahapon, kundi isang puting polo at itim na slacks. Isang business attire, parang papunta ako sa pagpirma ng isang mahalagang kontrata. Bago umalis, tiningnan ko ang sarili ko sa full-length mirror. 26 years old, maganda ang kondisyon ng balat, walang pamumula sa mga mata, at kaya pa ng mga labi na bumuo ng buong ngiti. Perpekto. Bukas ang Makati City Hall ng 9:00. Dumating ako ng 20 minuto ng maaga. Sa labas, may iilang pares na naghihintay. Ang iba ay magkahawak kamay. Ang iba ay nagbubulungan. May mga babaeng may hawak na bulaklak. Ang mga lalaki ay nakabarong o suit. Pare-pareho ang ekspresyon ng kanilang mga mukha. Pinaghalong pag-asa para sa hinaharap at kaba. Ako lang ang nakatayo sa dulo ng pila na walang hawak na bulaklak. Mag-isa. Tumunog ang cellphone ko. Diego. Sinagot ko ito. Hindi nagsalita. Kat, nasaan ka? Paos ang boses niya, halatang bagong gising. Sabi ni Mang Tomas. Umalis ka raw kagabi para sa business trip. Kailangan kong umalis ng gabi para umabot sa flight. Sagot ko. Natahimik ang kabilang linya. Pagkatapos, narinig ko ang boses ni Andrea sa background, malambing na tumatawag.
Diego, sino yan? Wala, matulog ka na ulit. Humina ang boses ni Diego. Siguro tinakpan niya ang mic ng cellphone. Saka siya muling nagsalita sa akin. Kat, pumasok ka ba sa kwarto kahapon? Hindi. Sino ang naglagay ng singsing sa table? Sumandal ako sa sementadong poste sa labas ng City Hall at tumingin sa kalangitan. Napakaganda ng panahon ngayon. Walang ni isang ulap. Perpekto para sa isang kasal. Ako ang naglagay. Tumaas ang boses ni Diego. Hinubad mo ang singsing? Oo. Katrina Alcantara. Anong ibig sabihin nito? Wala naman, sabi ko. Masyadong masikip yung singsing. Hindi komportable sa akin. Nagbayad ako ng 15 milyones pesos para diyan. Alam ko, putol ko sa kanya. Kaya nga iniwan ko na para sa susunod mong mapapangasawa. Huwag ka nang magpasalamat. Sa kabilang linya, narinig ko ang tunog ng isang bagay na nabasag sa sahig. Katrina, umuwi ka rito ngayon din. Hindi pwede. Boarding na ako. Ang kapal mong ibinaba ko ang tawag at pinatay ang cellphone ko. Sakto 9:00, isang itim na Rolls Royce ang huminto sa harap ng City Hall. Bumukas ang pinto at lumabas si Ali. Naka-dark gray na suit siya, walang necktie. Ang dalawang itaas na butones ng kanyang polo ay nakabukas. Inilalantad ang kanyang collarbone. Ang buhok niya ay hindi kasing ayos ng gaya ng dati. May ilang hiblang nalaglag sa kanyang noo. Nagpapalambot sa kanyang formal na anyo. Lumapit siya sa akin at tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Kanina ka pa naghihintay? 20 minutos. Traffic kasi, sabi niya. Ang dalawang salitang iyon ay medyo tunog hindi natural sa kanya. Parang isang taong hindi sanay magpaliwanag at pinilit lang ang sarili na magbigay ng rason. Hindi ko napigilang ngumiti. Ali, ang cute mo pala kapag naiipit ka sa traffic. Sinulyapan niya ako, walang sinabi. Pero namula ang dulo ng mga tainga niya. Tara na, iningguso niya ang direksyon ng pasukan ng City Hall. Teka, kumuha ako ng 2 dokumento mula sa bag ko. Pirmahan mo muna to bago tayo pumasok. Kinuha ito ni Ali. Nilipat-lipat ang ilang pahina at tinaasan ako ng kilay. Prenup? Oo, absolute separation of property at utang. Kung ano ang naipundar sa kasal ay pag-aari ng kung sino ang bumili. At kung magkahiwalay tayo, walang maghihiwalay. Tiningnan niya ako ng diretso sa mata. Binalik niya sa akin ang kontrata. Hindi ko to pipirmahan. Bakit? Dahil walang silbi yan. Ang boses niya ay hindi malakas, pero bawat salita ay bumaon na parang pakong ipinukpok sa bato. Bakit? Ako, si Alejandro Zobel Reyes, ay magpapakasal ng walang balak makipagdiborsyo o annulment. Ang araw ay sumisinag mula sa gilid, nagbibigay ng anino sa kalahati ng kanyang mukha. Biglang pumasok sa isip ko na napakaganda nga talaga ng panahon ngayon. Kailangan pa rin nating pirmahan to, sabi ko. Hindi ito usapin ng pagtitiwala, ito ay panuntunan. Tinitigan ako ni Ali ng 3 segundo. Saka naglabas ng fountain pen mula sa inner pocket ng kanyang suit jacket, binuksan ang huling pahina ng prenup at pumirma. Ang kanyang sulat kamay ay matigas, mabilis, at malakas. Inabot niya sa akin ang dokumento. Ikaw naman, pumirma ako, Katrina Alcantara. Pagkatapos ay tiniklop niya ang kontrata at inilagay sa bulsa niya. Akin na muna ito. Susunugin natin ito pagdating ng ating golden anniversary. Hindi ko napigilang tumawa. Golden wedding anniversary. Nasa 70s na tayo noon. Bakit? Lumingon siya. Sinasabi mo bang matanda na ako? Hindi. Tumigil ako sa pagtawa at seryoso siyang tiningnan. Natatakot lang ako na baka pagsisihan mo ito bago pa tayo umabot doon. Hindi sumagot si Ali. Itinulak niya ang salamin na pinto ng City Hall at hinawakan ito para makauna ako. Sa sandaling sumara ang pinto sa likod ko, narinig ko siyang nagsalita ng napakahina, kaya halos malunod ito sa ingay ng lobby. Hindi ako ang magsisisi. Ang registration ng kasal ay tumagal lamang ng 10 minuto. May pila sa labas, ngunit hindi na nakipila si Ali. Dinala niya ako sa isang pinto sa gilid na may karatula ng VIP room, Mayor's Office. May isang empleyado na nakatayo sa may pinto. Nang makita niya si Ali, agad itong tumayo ng tuwid. Sir Alejandro, pasok po kayo. Handa na po ang lahat para sa inyo. Sinulyapan ko si Ali. Ikaw nag-ayos nito? Oo. Kailan? Kagabi, pagkatapos mong tumawag. Hindi kalakihan ng VIP room. Pero magara, ang mesa ay natatakpan ng puting lace na mantel. Sa gitna ay may vase ng puting rosas.
Ang sikat ng araw ay tumatagos mula sa malaking bintana, nagpapakulay sa silid ng mainit na dilaw. Sa mesa, may nakaupong isang babaeng nasa middle age na nakasalamin, ang solemnizing officer. Sa harap niya ay may dalawang walang lamang marriage certificate. Mr. Zobel, Miss Alcantara, maupo po kayo. Umupo kami. Kumuha siya ng red velvet na lalagyan kung saan nakapatong ang dalawang simpleng wedding rings. Ito po ang dinala ni Sir Alejandro kahapon. Pwede niyo na pong isukat. Kinuha ko ang isa, gawa sa platinum. Sa loob ay may nakaukit na dalawang letra. Sa isang gilid ay Z, sa kabila ay A. Walang magagarbong panunumpa ng pag-ibig, dalawang apelyido lang na pinagsama, parang dalawang piraso ng puzzle. Kasya ba? Tanong ni Ali. Isinuot ko ang singsing sa aking ring finger. Perpekto. Paano mo nalaman ang sukat ko? Hindi siya sumagot. Isinuot niya lang ang kanyang singsing at inabot sa akin ang kanyang kamay ng nakatihaya. Ipinatong ko ang kamay ko sa kanya. Sumara ang mga daliri niya, binabalot ang aking palad. Tuyo at mainit ang kanyang balat. Ang hawak niya ay hindi masakit, pero punong-puno ng sigla. Ngumiti ang babaeng opisyal. Pwede niyo na pong fill-upan ang mga form. Simple lang ang form. Pangalan, kasarian, petsa ng kapanganakan, numero ng ID, civil status. Nang makarating ako sa civil status, saglit na natigilan ang panulat ko. Single, 26 years old, unang kasal, 3 buwan na ang nakakaraan. Naghahanda ako para sa ibang kasal. At ngayon, nandito ako at pumupirma ng mga dokumento ng kasal kasama ang ibang lalaki. Ang buhay talaga ay puno ng mga nakakagulat na bagay. Pagkatapos naming mag-fill up, kinuha ng opisyal ang dalawang marriage certificate, idinikit ang aming mga larawan at tinatakan ito. Malinaw ang tunog ng stamp. Shh! Congratulations! Kayo ay legal ng mag-asawa. Kinuha ni Ali ang dalawang certificate, tiningnan ang mga ito, at inabot sa akin ang isa. Sa'yo na ito. Kinuha ko iyon, at binuksan. Sa litrato, nakaputi akong polo. Siya naman ay nakasuot ng dark gray na suit. Hindi kami sobrang nakangiti. Bahagyang umangat lang ang mga sulok ng aming mga labi. Ngunit ewan ko ba, ang litratong ito ay mas mukhang magkatugma kaysa sa kahit anong litrato namin ni Diego. Paglabas namin ng opisina, kinuha ko ang cellphone ko at tiningnan ang oras. 9:10. Mula nang pumasok kami hanggang sa lumabas kami, saktong 10 minuto ang lumipas. Ang mga nagpapakasal sa hall ay naghihintay pa rin sa pila. Ang iba ay umiidlip na sa mga upuan. Ang iba ay nagsi-cellphone. Ang iba ay pinapatahan ang mga umiiyak na bata. Walang nakapansin sa aming paglabas mula sa VIP room. Walang nakaalam na ang babaeng nakaputing polo na ito ay nakipag-isang dibdib sa loob ng 10 minuto. Nakatayo sa hagdan ng City Hall. Huminga ako ng malalim. Amoy bulaklak sa hangin. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang halimuyak. Gutom ka na ba? Nakatayo sa tabi ko si Ali, nakapamulsa ang mga kamay. Ang boses niya ay kasing kalmado na parang nagtatanong lang tungkol sa panahon. Medyo, anong gusto mo? Tapsilog. At, kape. Tiningnan niya ako at bahagyang kumibot ang sulok ng labi niya. Halatang nagulat siya sa sagot ko. Akala ko sasabihin mo brunch o fine dining. Ngayon, gusto ko ng tapsilog, sabi ko. Tumango siya. Pinagbuksan ako ng pinto ng kotse at siya na mismo ang nagmaneho. Nang buhayin niya ang makina, lumiko siya sa isang maliit na eskinita at pagkalipas ng 5 minuto, huminto siya sa isang hindi sikat pero puno ng tao na tapsihan. Maliit lang ang lugar, may ilang monoblok na upuan at mesa sa labas. Amoy kape at bawang ng sinangag ang paligid. Hinubad ni Ali ang suit jacket niya. Isinabit ito sa likod ng upuan. Tiniklop pataas ang manggas ng kanyang polo at sumigaw sa kusinero. 2 order nga po ng tapsilog at 2 kape. Nang makita siya ng may-ari, natigilan ito. Uy, Sir Ali, napadalaw kayo. May dala kayong bisita para mag-almusal. Oo, sabi ni Ali. Ipinaghila ako ng upuan. Dumausdos ang tingin ng may-ari sa mukha ko at saka ngumiti ng malapad. Sige po, maupo kayo. Ilalabas ko na po agad. Mainit pang inihain ng tapsilog, bagong luto, kasama ng itlog na malasado, napakabango ng kape. Kumuha ako ng kaunting tapa, isinawsaw sa suka, at kinain kasama ng itlog. Ali, sabi mo dati, marami kang utang na loob sa akin.
Quits na tayo ngayon. Napatigil siya sa pagkain. Hindi. Inilagay niya sa plato ko ang dagdag niyang itlog. Ang utang na loob na yon, babayaran ko habang buhay. At ito. Huminto siya saglit. Ito ay ginawa ko dahil gusto ko. Hindi na ako nagtanong, yumuko na lang ako at uminom ng kape. Napakasarap. Pagkatapos naming kumain, inihatid ako ni Ali sa kondo na sinabi niya, "Password ang taon at petsa ng kapanganakan mo." 6 na numero. Inabot niya sa akin ang isang susi. Malinis na sa loob. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa concierge. Paano ka? Hindi ka ba titira rito? Tiningnan niya ako. Gusto mo bang tumira ako rito? Hindi ako nakasagot. Inilagay ni Ali ang susi sa palad ko. Bahagyang dumampi ang mga daliri niya sa balat ko. Huwag kang magmadali. Tumira ka muna rito ng mag-isa. Kapag desidido ka na, sabihin mo sa akin. Sumakay siya ng kotse. Umungol ng mahina ang makina ng Rolls-Royce at umalis ito sa parking. Nakatayo lang ako sa pwesto ko, nakakuyom sa kamay ko ang susi. Kumikinang sa araw ang silver na keychain na may letrang Z. Umakyat ang elevator sa 28th floor. In-input ko ang password. Mahinang tumunog ang lock. Automatikong umilaw ang pasilyo pagbukas ng pinto. Pumasok ako na nakayapak sa sahig. Sa sala, may malalaking floor-to-ceiling na bintana na sumasakop sa isang buong pader. Light gray na linen ang mga kurtina. Umihip ang hangin mula sa nakaawang na bintana at bahagyang sumayaw ang tela. Ang sofa ay dark blue velvet. Sa coffee table ay may isang paso ng orchid na may maputlang violet na mga talulot. May mga butil pa ng tubig na kumikinang. Sa ibabaw ng dining table, may isang puting sobre. Binuksan ko ito. Sa loob ay may isang itim na bank card at isang piraso ng papel. Isang linya lang ang nakasulat doon. Sulat kamay ni Ali. Password ay pareho ng sa pinto. Bumili ka ng kahit anong gusto mo. Huwag kang magtipid. Tiniklop ko ang papel, ibinalik sa sobre kasama ang card. Pagkatapos, pumasok ako sa kwarto. Ang kama ay napakalaki, may puting bed sheets. Sa unan, may nakatuping silk pajamas. Kinuha ko iyon at tiningnan ang tag. Sukat ko. Sa bedside table ay may picture frame. Sa litrato, naroon kami ni Ali. Kuha ito 3 taon na ang nakalipas sa isang alumni gathering ng business school namin. Nakatayo ako noon sa tabi ng bintana. May hawak na wine glass. Lumapit siya sa likod ko sinadya man o hindi, pero nakuhaan kaming dalawa sa isang frame. Hindi ako nakatingin sa camera. At siya rin. Magkaiba ang tinitingnan namin, pero sobrang lapit namin sa isa't isa, kaya't ang laylayan ng damit ko ay dumidikit sa kanyang pantalon. Kailan pa niya na-isave ang litratong ito? Binalik ko ang frame sa pwesto at lumapit sa bintana. Hinawi ang kurtina. Mula sa 28th floor, kitang-kita ang magandang tanawin ng kalahati ng Metro Manila. Tumama ang araw sa wedding ring sa ring finger ko. Sa loob nito ay nakaukit ang letrang A. Nilaro-laro ko ang singsing. Hinahaplos ng daliri ko ang letra. Sa pagkakataong iyon, tumunog ang cellphone. Hindi ang bago kong phone, kundi ang lumang phone na nasa bag ko. Nakasave doon ang isang number lang, ang assistant ni Diego. Sinagot ko, "Ma'am Kat, hinahanap kayo ni Sir Diego, parang nababaliw na. Pinahanap niya sa akin ang mga flights niyo papuntang Cebu, pero wala ni isang airline ang may booking sa pangalan niyo. Pinahanap niya rin ang mga hotel bookings. Wala rin, Ma'am Katrina." Alama, humina ang boses ng assistant. "Nasa opisina ngayon si Sir Diego nagwawala," sabi niya. Sabi niya, "Kung hindi kayo babalik, siya na ang ano." Sumandal ako sa bintana. Pinagmamasdan ng lungsod. Itatapon daw niya lahat ng gamit niyo na naiwan sa mansyon. Ngumisi ako. Sabihin mo sa kanya, itapon niya lahat. Ang mga gamit ko na mahalaga sa akin, nadala ko na, sabi ko. Ang mga iniwan ko doon ay mga bagay na hindi ko na kailangan. Ibinaba ko ang tawag at pinatay na ng tuluyan ang phone na iyon. Pagkatapos ay humiga ako sa malaking kama at pumikit. Ang bedsheet ay amoy cedar. Baka amoy ito ng fabric conditioner o baka ito ang amoy ni Ali. Ibinaon ko ang mukha ko sa unan at huminga ng malalim. Bumagal at naging kalmado ang pagtibok ng puso ko. Hindi na tulad ng dati sa mansyon ng mga ilustre, kung saan bawat kaluskos mula sa master bedroom ay nagpapabilis ng tibok nito at ginagawang magulo, parang isang ibong nakakulong sa hawla. Ngayon, iba na ang lahat. Binuksan na ang hawla. Lumipad na ang ibon. Nalaman ni Diego na may mali noong 3 araw.
Ang lahat ng nangyari sa 3 araw na iyon ay nalaman ko kalaunan mula kay Mang Tomas. Kinausap niya ako sa telepono, mahina at nanginginig ang boses, na tila naglalarawan ng isang sakunang nasaksihan niya. Sa unang araw, hindi ako hinanap ni Diego. Pumasok siya sa trabaho gaya ng dati, nag-meeting, at sa lunch break, nagdala si Andrea ng pagkaing siya mismo ang nagluto. Kumuha si Andrea ng 12-dosenang selfie sa elevator ng Illustre Group Building at ipinost sa social media na may captions na mula sa nagdala ng lunch para kay Mahal hanggang sa buhay ng mabuting asawa. Kinagabihan, dinala siya ni Diego sa isang French restaurant sa BGC, ang mismong restaurant kung saan niya ipinangakong dadalhin ako. 3 beses kong sinubukang magpa-reserve roon pero palaging fully booked. Siya isang tawag lang ay ayos na. Pinikturan ni Andrea ang wine, steak, dessert, ang mga kamay ni Diego habang naghihiwa ng karne, at ang night view mula sa bintana. Inipon ng 9 na litrato at pinost ng may caption, "Sa tamang tao araw-araw ay celebration." Sabi ni Mang Tomas, marami raw na inom na alak si Diego ng gabing iyon. Inalalayan siya ni Andrea pauwi. Pagdaan nila sa guest room, huminto siya. "Tumawag ba si Kat ngayon?" "Hindi," sagot ni Andrea. Ilang segundong tiningnan ni Diego ang nakasarang pinto ng guest room bago siya hinila ni Andrea paakyat. Sa ikalawang araw, nagsimula na akong hanapin ni Diego. Tumawag siya sa cellphone ko nakapatay. Nagpadala siya ng mensahe sa Viber. Hindi na-deliver. Inutusan niya ang assistant niya na tingnan ang galaw ko. Hinalungkat ng assistant ang lahat ng sistema ng mga airlines at hotels, pero wala siyang nahanap na record na konektado sa akin. Nagsimula na siyang kabahan, sabi ni Mang Tomas. Matagal daw na pabalik-balik sa sala si Diego, mahigpit na hawak ang cellphone at paulit-ulit na dino-dial ang number ko. Bawat tawag niya, "The number you have dialed is out of reach" ang naririnig. Bumaba si Andrea mula sa itaas, suot ang silk nightgown na may hawak na isang basong gatas. "Diego, tama na ang kakatawag. Hindi naman siya bata para mawala. Baka gusto lang mapag-isa." Lumingon si Diego at tiningnan siya. "Tumahimik ka." Nayanig ang baso sa kamay ni Andrea. "Diego," sabi ko, "tumahimik ka." Ito ang unang beses na sinigawan ni Diego si Andrea, sabi ni Mang Tomas. Ang mukha raw ni Andrea ay parang nasampal. Pero agad siyang nakabawi, inilapag ang gatas, lumapit kay Diego at hinawakan sa balikat, nagsasalita sa boses na kasing lambot ng natutunaw na mantikilya. "Sorry, nag-aalala lang kasi ako kay Katrina. Mag-isa siya sa ibang lugar. Baka may mangyaring masama sa kanya." Hindi siya itinulak ni Diego, pero hindi rin niya ito tiningnan. Nakatingin lang siya sa pulang not delivered na mark sa screen ng cellphone niya, nag-type at nagbura ng mga mensahe bago ibinato ang cellphone sa sofa. "Hanapin mo ang contacts ng mga kaibigan niya. Tawagan mo lahat." Tinawagan ng assistant ang lahat. Pare-pareho ang sagot ng mga kaibigan ko. "Sikat? Akala ko kasama mo siya?" "Hindi ko alam. Hindi siya tumatawag lately. Baka nasa business trip. Babalik din yun pagkalipas ng ilang araw." Walang nakakaalam kung nasaan ako dahil wala akong pinagsabihan. Sa ikatlong araw, nabaliw si Diego. Inutusan niya ang assistant na i-check ang CCTV footages ng mansyon. Sa recording, nakita niyang eksaktong 2:00 ng madaling araw. Lumabas ako sa guest room, hila ang aking maleta. Tumigil ako ng 1 segundo sa labas ng master bedroom at pagkatapos, nang hindi lumilingon, bumaba sa hagdan. Umilaw ng saglit ang pasilyo at namatay. Dahan-dahang umangat ang roll-up door ng garahe. Ang puting Porsche ay lumabas sa gate. Ang mga taillights ay nag-iwan ng 2 pulang linya sa dilim, bago tuluyang naglaho. Paulit-ulit na pinanood ni Diego ang recording na iyon. Sabi ni Mang Tomas, nakaupo raw ito sa opisina, sa harap ng computer, at paulit-ulit na inuundo ang video, na parang naghahanap ng ebidensya. Nakita niyang huminto ako ng 1 segundo. Sa tapat ng kwarto nila. Nakita niya ang tuwid kong likod habang bumababa ng hagdan. Nakita niyang binuksan ko ang drawer ng shoe cabinet para kunin ang susi ng kotse. Nakita niya na, sa sandaling palabas ang Porsche sa gate, bahagyang sumalamin ang side profile ko sa rearview mirror, walang luha, walang pag-aalinlangan, at hindi na muling lumingon pabalik. Pagkatapos, inutos niyang halughugin ang guest room. Walang laman ang cabinet. Walang laman ang vanity table. Sa ibabaw ng bedside table, walang naiwan kundi isang baso na may tira-tirang tubig. Ang 3 karat na singsing na iyon ay nakapatong sa bedside table sa master bedroom. Kumikinang ang diamante sa ilalim ng ilaw. Sa ilalim ng singsing,
may isang kapirasong papel. 3 salita lang ang nakasulat doon. Hindi kita kailangan. Typewritten. Hindi nakasulat kamay. Sinadya kong gamitin ang printer dahil ang sulat kamay ay nagpapakita ng emosyon, habang ang mga nakaprint na letra ay kasing lamig ng mga kondisyon sa isang kontrata. Nilamukot ni Diego ang papel, pagkatapos ay inayos muli, at nilamukot ulit. Naging bola ng gusot-gusot na papel ito sa loob ng kanyang palad. Nang ibuka niya ito, ang mga salita ay lumabo na dahil sa kanyang pawis. Hanapin niyo siya. Ibinato niya ang papel sa mesa. Paos ang boses niya, parang kumakayod na liha sa bakal. Baligtarin niyo ang buong bansa. Hanapin niyo siya. Sir Diego, baka po dapat nating ipag-report sa pulis? Tanong ng assistant. Matagal na tahimik si Diego. Anong ire-report? Biglang humina ang boses niya. Hindi siya nawawala. Umalis siya. Sa wakas, nasabi niya rin. Umalis siya. Hindi na kidnap, hindi na aksidente, hindi naglaho na parang bula. Nag-impake lang siya, hinubad ang singsing, at eksaktong 2:00 ng madaling araw. Umalis siya sa buhay niya malinis, at tapos na. Samantala, nakaupo ako sa BGC condo ni Ali, sa ibabaw ng dark blue velvet sofa. Sa may paanan ko, may isang mainit na tsaa, at sa mga kamay ko, hawak ko ang isang folder. Ang folder na ito ay dinala ng assistant ni Ali. Nakasulat sa cover, Analytical Report of the South Bay Reclamation Project by Illustre Group. Binuksan ko ang unang pahina. Ang daming numero at graphs. Lahat ay nakaturo sa isang konklusyon. Ang investment ng Illustre Group sa lupaing ito ay may dalang napakalaking panganib. Ito ang eksaktong project na napanalunan ko mula sa business trip ko. Akala ni Diego, matapos makuha ang exclusive rights sa project na ito, panalo na siya. Hindi niya alam na sa ilalim pala mismo ng lupang iyon ay nakaplano ang daanan ng bagong subway line project. Ayon sa city plan, ang exit ng train station ay uukupa ng 1/4 ng espasyo ng buong property. Kapag nilabas na ang plano sa publiko, kakailanganing i-revise ang buong plano ng Illustre Group at bilyon-bilyong pisong investment nila sa simula pa lang ay siguradong mawawala. Natuklasan ko ang problemang ito habang nakikipag-negotiate ako. Hindi ko sinabi kay Diego dahil noong gabing bumalik ako na may hawak na maleta, narinig kong sinabi niya kay Andrea, "Wala kang dapat ika-insecure." Tumunog ang doorbell. Ibinaba ko ang folder at nagbukas ng pinto. Nakatayo sa labas si Ali na may hawak na 2 paper bag. Hapunan, itinaas niya ang mga bag. Nangamoy ito ng bawang at sili. Espesyalidad mula sa isang Kapampangan restaurant sa baba. Hindi ko alam kung kumakain ka ba ng maanghang. Kumakain. Pumasok siya sa sala. Nang makita niya ang mga dokumento sa coffee table, saglit siyang huminto. Nabasa mo na? Oo. Anong naiisip mo? Kinuha ko sa kanya ang mga paper bag at naglakad papunta sa kusina. Habang inililipat ang pagkain sa mga plato, nagsalita ako nang bilhin ni Diego ang lupang to. Hindi siya gumawa ng geological survey o tumingin sa master plan ng lungsod. Tiningnan lang niya ang lokasyon at presyo. Akala niya, nakamura siya. Sumandal si Ali sa hamba ng pinto. Nakahalukip-kip. At hindi mo ipinaalala sa kanya noon? Bakit ko naman gagawin yun? Ibinaba ko sa mesa ang spicy sisig at laing. Ang talino kaya niya. Kaya na niya yung intindihin mag-isa. Ngumiti si Ali. Ito ang unang beses na nakita ko siyang tumawa ng malakas. Hindi isang magalang na ngiti, kundi totoong tawa. Sumingkit ang mga mata niya, at bahagyang nakita ang dulo ng kanyang pangil. Katrina Alcantara, mas malupit ka pa pala sa inaakala ko. Salamat sa papuri. Umupo kami at kumain. Sobrang anghang ng pagkain kaya medyo napaluha ako, pero hindi ko mapigilang kumain pa. Sa gitna ng pagkain, tumunog ang phone ni Ali. Tiningnan niya ang screen at iniharap sa akin. Diego Illustre. Sasagutin ko ba? Tanong niya. Kumuha ako ng isa pang hiwa ng karne. Sagutin mo. Pinindot ni Ali ang answer button at ini-loudspeaker. Narinig mula sa phone ang boses ni Diego. Paos at garalgal. Parang kiniskis ng liha. Ali, may kailangan ako sa'yo. Sige lang. Kaklase mo si Katrina, di ba? Sa business school. May contact ba siya sa'yo? Tumingin sa akin si Ali. Tumango ako. Oo. Nagkausap kami. Bumagsak ang katahimikan sa kabilang linya. At pagkatapos ay narinig ko ang mabilis na paghinga ni Diego. Nasaan siya? Tingin mo ba sasabihin ko sa'yo, Ali?
Biglang tumaas ang boses ni Diego. Nobya ko siya, alam mo ba yon? Napakakalmado ng boses ni Ali. Kung ganoon, bakit lumayas ang nobya mo mula sa sarili mong bahay sa gitna ng madaling araw? Katahimikan ulit? Mas matagal ngayon. Akala ko nga ay binabaan na ni Diego ng telepono. Tapos, nagsalita siya ulit. Sa pagkakataong ito ay mas mahina na. Parang may dumadagan sa kanya. Anong sinabi niya sa'yo? Sabi niya, hindi na raw niya kailangan pa sa'yo. Matapos iyon sabihin, pinatay ni Ali ang tawag at inilapag ng nakataob ang cellphone sa mesa. Kumain ka na. Tiningnan ko ang pagkain ko sa plato. Ali. Sa tingin mo ba, mahahanap niya ako rito? Hindi. Inilagyan pa ni Ali ng karne ang plato ko. At kahit na mahanap ka niya, hindi siya mangangahas pumasok. Bakit? Tumingin siya sa akin. Ang mainit na ilaw ng kusina ay sumasalamin sa kanyang mga mata. Dahil hindi ito ang teritoryo niya. Makalipas ang 1 linggo. Nanatili ako sa kondo ni Ali ng 7 araw. Sa loob ng 7 araw na iyon, pinatay ko ang lahat ng social media accounts ko. Nagpalit ako ng SIM card, natutulog hanggang tanghali, nagbibilad ng araw sa tapat ng bintana, nagbabasa ng libro, at umiinom ng tsaa. Gabi-gabi, pumupunta si Ali para maghapunan. Minsan, nagdadala siya ng take-out. Minsan, siya mismo ang nagluluto. Napakagaling niyang magluto, lalo na yung paborito niyang honey-glazed ribs. Sa 7th gabi, may dala siyang imbitasyon. Sa isang dark gray na papel na may silver embossment, charity gala ng Zobel Foundation. Organizer, ang foundation na pagmamay-ari mismo ni Ali. Lugar, Grand Ballroom ng Shangri-La BGC. Oras, bukas ng gabi. Gusto mong pumunta? Inilapag niya ang imbitasyon sa ibabaw ng coffee table. Kinuha ko iyon at tiningnan ang guest list. Maraming pamilyar na pangalan. Ang pangalan ni Diego Ilustre ay nandoon din. Sa tabi nito ay may nakasulat, co-organizer, kasama si Andrea Soriano. Ikaw ang nagplano nito? Umupo si Ali sa sofa, prenteng naka-4, na parang nag-uusap lang kami ng walang kwentang bagay. Taon-taon naman ginagawa ang charity gala na yan. Ngayon ko lang isinama ang Ilustre Group sa mga co-organizers. Bakit? Dahil gusto kong makita. Tinitigan niya ako sa mata. Gusto mo ba siyang makita? Makita ako bilang asawa ni Alejandro Zobel Reyes. Gusto ko, sabi ko. Ngumiti siya. Kumuha ng isang dark blue velvet box mula sa bulsa ng suit niya at inilapag ito sa tabi ng imbitasyon. Kung ganon, suotin mo ito. Binuksan ko ang kahon. Sa loob nito ay isang kwintas. Isang pear-shaped sapphire pendant na napapaligiran ng mga diamante. Sa ilalim ng ilaw, kumikinang ang deep blue nitong kulay na parang naglalaman ng isang kapiraso ng kalangitan sa gabi. Sa ilalim ng kwintas ay may pares ng hikaw na ganoon din ang disenyo, gawa sa sapphire at diamante. Masyado itong mahal. Hindi pwedeng mumurahin ang alahas ng asawa ni Alejandro Zobel Reyes. Tumayo siya, kinuha ang kwintas, pumunta sa likuran ko, at dahan-dahang isinara ang lock nito sa batok ko. Ang mga daliri niya ay dumampi sa balat ko malamig, pero biglang uminit ang bahaging iyon. Susunduin kita bukas ng 7:00. Noong gabi ng charity gala, nagsuot ako ng itim na long velvet gown. Perpektong idinidisplay ng neckline nito ang sapphire na kwintas ko. Itinaas ko ang aking buhok sa isang eleganteng bun. Ipinapakita ang mga hikaw ko. Ang babaeng nasa salamin ay parang hindi na ako. Hindi dahil sa makeup o sa damit, kundi dahil sa mga mata. Dati, tuwing nakatayo ako sa tabi ni Diego, palaging may pag-aalinlangan sa mga tingin ko. Bago ang bawat event, ilang beses kong tinitingnan kung maayos ba ako, kung mapapahiya ko ba siya sa mga business partners niya. Sa mga litrato, palagi akong nakakapit sa kanya, ngumingiti ng pilit na tama lang. Noon yon, ako ang nobya ni Diego Ilustre. Ngayon asawa ako ni Alejandro Zobel Reyes. Hindi isang dekorasyon, hindi isang alahas, kundi ang taong nakatayo sa tabi niya. Eksaktong 7:00, dumating si Ali. Nakasuot siya ng 3-piece black suit. Ang kanyang necktie ay dark blue, tumutugma sa mga sapphire ko. Ang buhok niya ay malinis na nakasuklay pa itaas. Inilalantad ang matikas niyang noo. Mukha siyang lumabas mula sa cover ng isang magazine. Nang makita niya ako, natigilan sandali ang kanyang paningin. Ano sa tingin mo? Umikot ako saglit. Perpekto, sabi niya at inabot ang kamay niya. Ipinatong ko ang kamay ko sa kanya at sabay kaming pumasok sa elevator. Sa salamin, sumasalamin ang mga anino namin.
Mas matangkad siya sa akin ng kalahating ulo. Nakakapit ako sa braso niya. Ang laylayan ng aking gown ay sumasagi sa pantalon niya, katulad sa litratong iyon 3 taon na ang nakakaraan. Nagniningning ang grand ballroom ng Shangri-La. Sa entrance, may red carpet at nagkumpulan ang mga journalists. Kislap ng kislap ang mga camera. Isang organizer ang sumalubong sa amin. Nang makita niya si Ali, agad siyang lumapit. Sir Ali, this way po. Nasa main table po ang pwesto niyo at ang kasama niyo po. Bumagsak ang paningin ng organizer sa akin. Saglit siyang natigilan. Siya ang asawa ko. Mababa lang ang boses ni Ali, pero napalingon ang ilang journalists na malapit. Naramdaman kong sabay-sabay na tumutok ang mga kamera sa amin. Asawa po? Halos mawala ang composure ng organizer. Sir Alejandro, kasal na po kayo? Oo, kamakailan lang. Inakbayan ako ni Ali sa baywang at hinila palapit sa kanya. Pakiayos na lang ang name card sa table ko. Idagdag niyo ang pangalan ng asawa ko. Pagkapasok namin sa loob ng hall, marami ng bisita. Nasa gitna ang main table, puno ng mga bulaklak at name cards. Ang pwesto ni Ali ay eksakto sa pinakagitna. Sa tabi ng pangalan niya ay may isang bagong name card, isinulat lang ng kamay at hindi pa natutuyo ng tuluyan ang tinta. Mrs. Katrina Zobel Reyes. Nakatingin silang lahat sa akin. Naririnig ko ang mahihinang bulong-bulungan. Sino yan? Kailan pa nagpakasal si Ali Zobel? Hindi ko pa siya nakikita. Saang pamilya siya galing? Teka, di ba siya yung nobya ni Ilustre? Sikat yan, di ba? Napanatili ko ang walang emosyong mukha ko nang umupo ako sa tabi ni Ali. Ipinaghila niya ako ng upuan, at nang makaupo lang ako, tsaka siya umupo. Napaka-natural ng galaw niya, at naisip siguro ng lahat na hindi lang ito isang gentleman's gesture, kundi isang matagal ng nakasanayan. Muling nagkagulo sa entrance. Dumating na si Diego Ilustre. Nakasuot siya ng dark gray na suit. Payat na ang kanyang mukha, at may mga nangingitim na bilog sa paligid ng kanyang mga mata, nakitang-kita kahit sa malayo. Nakakapit si Andrea sa braso niya. Naka-mermaid gown si Andrea sa kulay champagne at may kwintas na perlas. Nagniningning siya habang nagpo-pose sa mga kamera. Pagkatapos, dumausdos ang kanyang paningin papunta sa main table, lumampas kay Ali, at huminto sa akin. Namatay ang ngiti niya. Nakita rin ako ni Diego. Nanigas siya sa kinatatayuan niya. Kahit sa dulo pa ng ballroom, nakita ko kung paano nagbago ang reaksyon ng mukha niya mula sa pagkagulat papunta sa kalituhan. Mula sa kalituhan papunta sa galit, at mula sa galit papunta sa isang hindi mapaliwanag na pagkalito. Ibinuka niya ang bibig niya pero walang lumabas na boses. Hinila siya ni Andrea sa braso. Diego, doon ang upuan natin. Hindi gumalaw si Diego. Tinabig niya ang kamay ni Andrea at naglakad palapit sa main table. Nang mabilis kaya ang kanyang mga sapatos ay maingay na kumalantog sa marmol na sahig. Nang makalapit siya sa akin, huminto siya. Katrina, tiningnan ko siya. Long time no see, Mr. Illustre. Hindi Diego. Hindi kahit ano, kundi Mr. Illustre. Gumalaw ang kanyang Adam's apple. Saan ka pumunta nitong mga nakaraang araw? Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Bakit dumausdos ang paningin niya sa sapphire necklace sa aking leeg, sa kamay ni Ali na nakapatong sa likod ng upuan ko, at sa wakas ay huminto sa handwritten name card sa mesa, Mrs. Katrina Zobel Reyes. 3 salita na parang 3 kutsilyong tumusok sa kanyang mga mata. Kasal ka na? Halos bulong niyang sabi. Oo. Kanino? Tumayo si Ali. Mas matangkad siya ng kalahating ulo kay Diego, at tiningnan siya nito mula itaas pababa nang walang kahit anong emosyon. Sa akin, kinuyom ni Diego ang kamao niya hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Kat, 5 buwan na tayong engaged. Umalis ka nang walang pasabi at nagpakasal ka agad sa ibang lalaki. Ang boses niya ay mahina, pero bawat salita ay pilit na nilalabas sa pagitan ng nakatiimbagang niya. Pinaglaruan mo ba ako? Pinaglaruan? Tumayo ako at tiningnan siya ng diretso sa mata. Diego, nagdala ka ng ibang babae sa bahay natin. Pinatira mo siya sa kwarto natin. Hinayaan mo siyang isuot ang mga tsinelas ko at gamitin ang aking vanity table. Pagkatapos noon, may gana ka pang sabihing pinaglaruan kita? Namutla ang mukha ni Diego. Pinastay ko lang naman si Andrea ng ilang araw. Pinagstay mo ng ilang araw? Tapos kailangan nang ilipat ang pangalan sa petsa ng kasal natin sa pangalan niya? Natigilan siya. Paano mo nalaman?
Nagpost si Andrea sa social media, sabi ko. Nakatag pa ang bridal shop. Caption, Bridal Fitting Day. Nakatayo ka sa likod niya. Nag-reflect ang mukha mo sa salamin. Gumalaw ang mga labi ni Diego pero wala siyang masabi. Sa sandaling iyon, dumating na si Andrea. Kumapit siya sa braso ni Diego. Tiningnan kaming dalawa ni Ali mula ulo hanggang paa at saka ngumiti. Katrina, congratulations. Hindi ko inaasahang ganoon kabilis kang makakahanap ng pamalit. Diniinan niya talaga ang salitang pamalit. Hindi ko siya pinansin. Tiningnan ko si Ali, asawa ko. Nang masabi ko iyon, maging ako ay saglit na natigilan. Tiningnan ako ni Ali at may kislap sa kanyang mga mata. Oo, sinasabi ng babaeng ito na isa ka raw pamalit. Inilagay ko ang kamay ko sa kamay niya. Ano sa tingin mo? Hinawakan ni Ali ang kamay ko. Diniinan ng hinlalaki niya ang aking wedding ring. Pagkatapos ay inangat niya ang tingin, lumampas kay Andrea at nagsalita papunta kay Diego. Mister, ilustre. Hindi malakas ang boses niya, pero tumahimik ang buong ballroom. Ang basurang itinapon ninyo. 3 taon kong pinilit makuha. Ngayon, sino kaya ang pamalit rito? Nawalan ng tuluyan ng kulay ang mukha ni Diego. Tinitigan niya ako. May nag-uumapaw na emosyon sa kanyang mga mata na hindi ko na maintindihan. Kat mister, ilustre, putol ko sa kanya. Ngayong gabi ay isang charity gala, hindi reunion ng magkakaibigan. Ang pwesto nyo ay doon. Itinuro ko ang direksyon sa dulo ng hall. May isang lamesang nakadikit sa pader, ang pinakamahirap at pinakamalayo sa lahat ng tanawin. Sinadya iyon na ihanda ni Ali para sa kanila. Hindi gumalaw si Diego. Matagal niya akong tinitigan na halos simulan na naming pag-usapan ng mga bisita sa kabilang table. Pagkatapos, ibinaba niya ang kanyang ulo, tumalikod at naglakad palayo. Tumakbo si Andrea kasunod niya na naka-heels. Ang laylayan ng mermaid gown niya ay mukhang katawa-tawa habang nagwawalis sa sahig. Umupo sila sa lamesa sa dulo. Madilim ang mukha ni Andrea at manipis ang kanyang mga labi na nakasara. Ang maningning niyang ngiti kanina nung pumasok siya ay nawala. Simula nang umupo sila, hindi tiningnan ni Diego si Andrea. Ang tingin niya ay nakatutok lang sa main table, sa akin. Inabutan ako ni Ali ng isang baso ng champagne. Bahagyang yumuko, inilapit ang labi niya sa tainga ko at bumulong. Nice act. Hindi ako umaarte, sagot ko. Tumigil saglit ang kamay niyang may hawak na baso. Lumingon ako at tiningnan siya. Sumalamin ang chandelier sa kanyang mga mata. Nang tawagin kitang asawa, hindi ako umaarte. Nagpatuloy ang gabi at sa kalagitnaan nito ay napagpasyahang gumanti ni Andrea. Nagsimula na ang charity auction. Ang unang item ay isang antigong pearl necklace. Ang MC ay buong kayabangang ibinabahagi ang kasaysayan nito, isang pag-aari ng isang sikat na socialite noong pre-war Manila, na panatili sa labas ng bansa at ngayon lang nakabalik sa Pilipinas. Starting bid, 200,000. Nagtaas ng placard si Ali, 250,000. Itinaas ito ng isang babae sa kabilang table, 300,000. Si Ali ulit, 350,000. Biglang mula sa dulo, may matinis at pabebe na boses na sumigaw. 500,000! Si Andrea iyon. Hawak-hawak niya ang placard nang nakataas ang kanyang baba. Nakangiti tulad ng isang panalo. Pagkatapos niyang magbid, lumingon siya sa direksyon namin at tiningnan ako. Malinaw ang mensahe niya. Mapapasa kanya ang kwintas na iyon. Masiglang sumigaw ang MC. 500,000 mula kay Miss Soriano. May lalaban pa ba? Muli sanang itataas ni Ali ang placard niya. Pero pinigilan ko siya. Wag na, sinulyapan niya ako. Hindi bagay sa'yo ang kwintas na iyon, sabi ko nang hindi masyadong malakas, pero sapat para marinig ng kalapit na table. Ang halaga ng perlas ay nakikita sa kabilugan at kintab. Pero ang mga perlas na iyan ay magkakaiba ng sukat at medyo mapurol ang kinang. Ang 200,000 ay sobrang mahal na para diyan. Hayaan mo na siyang kunin yan. Nanigas ang ngiti ni Andrea. Ubo ng ubo ang MC na para bang na-awkward. 500,000 going once, going twice. Sold! Congratulations kay Miss Soriano. Nakuha ni Andrea ang kwintas, pero ang reaksyon ng mukha niya ay parang nakalunok na naman ng langaw. Ang susunod na item ay isang jade bracelet. Emerald green at napakalinaw, na parang yelong tubig sa tagsibol. Starting price, P1,000,050. Sa pagkakataong ito, hindi itinaas ni Andrea ang placard niya. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil hindi na niya kaya.
Ang 1 milyon ay masyadong mabigat na halaga para sa kanya. At si Diego naman mula nang umupo ay walang pinapansin, nakatitig lang sa table namin. Itinaas ni Ali ang placard niya. 2 million. Tumahimik ang buong ballroom. Mula 1 milyon papuntang 2 agad? Hindi na ito bidding war. Ito ay tinatawag na clear out. Walang sino man ang sumubok pumalag. Ang MC, nanginginig ng ibinagsak ang martilyo. Dinala ang bracelet sa table namin. Kinuha iyon ni Ali. Hinawakan ng kaliwang kamay ko at isinuot ito sa pulso ko. Ang berdeng jade sa ibabaw ng aking maputlang balat ay napakagandang tingnan. Ito, mas bagay sa'yo, sabi niya. Naramdaman kong lalong nagiinit ang mga mata mula sa dulo ng ballroom. Nakatingin sa akin si Diego, hindi sa mukha ko, kundi sa aking pulso, sa bracelet. Naalala niya na dati kong naikwento sa kanya na ang lola ko ay may jade bracelet, isang pamana mula sa nakaraan na naiwala ng tita ko. Sinabi ko sa kanya na balang araw ay bibilhin ko ang sarili ko ng ganoon, hindi dahil sa pera, kundi bilang pag-alaala sa lola ko. Ilang beses ko na itong sinabi kay Diego. Palagi lang siyang sumasagot ng, "Oo ba? Sige, minsan, tingnan natin." Hanggang doon na lang palagi. Ngayon, ang bracelet na iyon ay nasa pulso ko na. Binili ni Ali. Biglang tumayo si Diego. Kaskas ng napakalakas ang upuan niya paatras. Napalingon ang lahat ng nasa kabilang table. Diego! Hinawakan siya ni Andrea sa manggas, pero hinawi iyon ni Diego at naglakad palapit sa table namin. Katrina, kailangan nating mag-usap. Inilapag ni Ali ang wine glass niya. Mr. Ilustre, iniistorbo mo ang hapunan ng asawa ko. Usapan namin to, sagot ni Diego, nang hindi tinitingnan si Ali. Tinitigan lang niya ako. 5 minuto. Kinuha ko ang napkin. Pinunasan ng aking mga labi at tumayo. Sige, 5 minuto. Tumingin ako kay Ali at tumango. Ipinapahiwatig na okay lang ako. Sa hallway sa labas ng ballroom, may makapal na carpet na pumuputol sa tunog ng mga yabag namin. Ang mga crystal scones sa pader ay naglalabas ng malamlam na dilaw na ilaw. Nagbibigay ng kakaibang anino sa mukha ni Diego. Anong gusto mong pag-usapan? Sumandal ako sa pader at humalukip-kip. Nagpakasal ka ba talaga sa kanya? Nasa bag ko ang marriage certificate. Gusto mong makita? Kumuyom at bumuka ang mga kamao ni Diego. Bakit? Bigyan mo ako ng kahit isang dahilan. Dahilan? Ikiniling ko ang aking ulo. Diego, noong gabing dinala mo si Andrea sa bahay, nakatayo ako sa likod ng pinto ng inyong kwarto at narinig kitang sinabi sa kanya, wala kang dapat ika-insecure. Sapat na ba ang dahilang yun? Nanliit ang kanyang mga mata. Nasa labas ka ng pinto noon? Narinig ko lahat, mula simula hanggang huli. Kung paano mo siya pinatira sa kwarto natin, pinagamit ng cabinet ko, pinasuot ng damit mo. At kinabukasan, noong nagpapaalam ako sa'yo, sinabi mo lang sa akin, mag-iingat ka sa biyahe. Tumahimik ang hallway, tanging ugong lang ng aircon ang maririnig. Diego, binigyan kita ng pagkakataon. Napakababa ng boses ko. Parang isang balahibong nahuhulog sa carpet. Tinanong kita kung may gusto kang sabihin sa akin. Ang sabi mo, wala. Ngayon, huli na ang lahat. Tumalikod ako para umalis. Hinawakan niya ako ng mahigpit sa pulso. Napakalakas, kaya bumabao ng mga kuko niya sa balat ko. Kat, hindi mo pwedeng gawin to sa akin. 2 taon tayong magkasama, at sa loob lang ng 10 minuto ay nagpakasal ka na sa iba. Tiningnan ko ang kamay niyang nakahawak sa akin. Pagkatapos ay tiningnan ko siya sa mga mata. Diego, kinailangan mo lang ng 5 minuto para patirahin si Andrea sa kwarto natin. Kumpara sa'yo, mas matagal pa akong nag-isip. Unti-unting lumuwag ang hawak niya. At may isa pa pala, kinuha ko ang cellphone ko sa bag. Hinanap ang isang litrato at iniharap ang screen sa kanya. Ang lupaing iyon sa South Bay na binili mo. Ang plano para sa bagong LRT subway line ay ipinublish noong nakaraang linggo. Pwede mong tingnan ng mabuti. Kinuha ni Diego ang phone. Sa screen ay may malinaw na diagram. Isang pulang linya ang tumatawid sa kabuuan ng lupaing binili nila. May nakasulat na, Proposed Subway Extension Line. Ang mismong estasyon ay nakalagay sa parteng dapat tayuan ng kanilang commercial center. Nanginig ang mga kamay niya. Saan mo nakuha ang blueprint na to? Ako ang nag-negotiate ng deal na yan, sabi ko. Nakuha ko ang lahat ng dokumento, pati na ang master plan ng lungsod. Pinirmahan mo ang kontrata na hindi ka man lang nagtanong sa akin kahit isa.
Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil nang gabing umuwi ako, tinitigan ko ang kanyang mga mata. Binibigkas ng dahan-dahan ang bawat salita. Nag-uwi ka ng ibang babae sa kwarto natin. Tila tinakasan ng lahat ng dugo sa katawan ang mukha ni Diego. Napaatras siya at ang kanyang balikat ay tumama sa pader. Sinadya mo to. Wala akong ginawang sinadya. Kinuha ko pabalik ang phone ko. Tumigil lang ako sa paglilinis ng mga kalat mo. Ilang beses ko na bang ginawa yon sa loob ng 2 taon? Pag nalalasing ka, ako ang sumusundo sa'yo. Pag may palpak kang presentation, ako ang umaayos. Pag birthday ng parents mo, ako ang namimili ng regalo. Pati nga recommendation letter para sa kapatid mong papasok sa college. Ako pa ang nagsulat. Inayos ko ang manggas ng damit ko kung nasaan nakasuot ang jade bracelet. Diego, hindi mo ako nanay. Hindi mo ako katulong. At hindi ako dekorasyon lang sa mansyon mo. Hindi mo talaga ako kailangan. Kailangan mo ng isang manager na mag-aayos ng mga problema mo at ng babaeng magpapalambing at magpapataas ng ego mo. Pasok na pasok si Andrea sa pangalawang papel. Gusto ko kayong maging maligaya. Naglakad ako pabalik nang hindi na humihinto. Sa likuran ko, narinig ko ang isang malakas na tunog na tumama sa pader. Tunog ng isang matinding suntok. Si Andrea ay nakatayo sa kanto. Napakasama ng itsura niya. Hawak-hawak niya pa rin sa kamay niya ang 500,000 pisong pearl necklace. Katrina, sinadya mo ba ang lahat ng to? Oo. Gusto mo bang magsisisi siya? Tumigil ako sa paglalakad at tiningnan siya. Magsisi man siya o hindi, wala na akong pakialam. Huwag kang magmalinis. Biglang tuminis ang boses niya. Nakapag-asawa ka lang ng mas mayaman? Nandito ka na para hiyain kami. Sino ka ba sa akala mo? Sino ako sa akala ko? Tumalikod ako at naglakad papalapit sa kanya. Andrea, ang mga tsinelas na isinusuot mo ay sa akin. Ang vanity table na ginagamit mo, sa akin. Ang lalaking niyayakap mo, itinapon ko. Ang bahay na tinitirhan mo, ako ang pumili. Ang kama kung saan ka natutulog, ako ang bumili. Ang mga plato kung saan ka kumakain, ako ang nag-angkat galing sa ibang bansa. Kahit yung citrus tea na iniinom niyo sa ref, ako mismo ang gumawa noon. Huminto ako sa mismong harapan niya. Dahil naka-heels ako, mas matangkad ako sa kanya ng kalahating ulo. Buong pagkatao mo ngayon, nakikinabang sa mga pinaghirapan ko at gamit na itinapon ko. At ikaw pa ang magtatanong kung sino ako. Nanginginig ang mga labi ni Andrea. Wala siyang masabi. Ngumiti ako, hinablot mula sa mga kamay niya ang kwintas. Sinubukan niya itong agawin, pero tinitigan ko siya, kaya nanigas siya. Itinaas ko ang kwintas sa ilalim ng ilaw. 500,000 para rito. Babayaran yan sa'yo ni Diego. Nag-iba ang mukha niya. Hindi niya ako binigyan ng pera. Nakagat ni Andrea ang ibabang labi niya at napuno ng luha ang mga mata niya. Tumawa ako, ibinalik sa kanya ang kwintas at tinapik siya sa balikat. Ingatan mo, ikaw din ang bumili niyan eh. Bumalik ako sa ballroom nang nakangiti pa rin. Tiningnan ako ni Ali na nakataas ang isang kilay. Ayos na? Ayos na. Umupo ako, kinuha ang kutsilyo at tinidor ko at sinimulang hiwain ang aking steak. Malamig na ito, pero wala na akong pakialam. Ali, yung blueprint ng subway. Salamat. Wala siyang sinabi. Kinuha niya ang plato ko na may malamig na steak at pinalitan ito ng sarili niyang plato na may mainit pang pagkain. 3 araw pagkatapos ng charity gala, nagsimula na ang matitinding problema ng Illustre Group. Una, opisyal na na-publish ang plano para sa subway construction sa South Bay. Kinabukasan, bumagsak ng 12% ang mga shares ng kumpanya. Inabot ng 40 minuto ang mga sigaw ng investors sa telepono ni Diego. Ang punto nila, hindi ka ba tumitingin ng master plan kapag bumibili ka ng lupa? Hindi nagdahilan si Diego dahil totoo namang hindi niya tiningnan. Masyado siyang nagtiwala sa akin. O mas tamang sabihin, nasanay siya na ako palagi ang sumasalo ng mga ganitong gawain para sa kanya. Dati, sa bawat proyekto, ako ang gumagawa ng background check, nagbabasa ng kontrata. Pipirma na lang siya at aangkinin ang tagumpay. Ngayon, pumirma siya at tuluyan niya akong naiwala. Ikalawang kaganapan noong araw ring iyon, nagdeklara bigla ang pinakamalaking supplier ng Illustre Group na ititigil na nila ang pakikipagtulungan rito. Ang opisyal na dahilan, changes in strategy. Pero napag-alaman ng assistant ni Diego na kinagabihan bago ang anunsyo,
isa sa mga subsidiary ng Zobel Reyes Corporation, ay nag-alok ng exclusive contract sa supplier na ito, may kasamang 15% na taas sa presyo. Agad sumunod ang ikatlo. Ang construction ng isa pa nilang proyekto sa Laguna Technopark ay sinuspinde dahil daw sa paglabag sa environmental documents. Ang mga dokumentong iyon, si Diego mismo ang nag-asikaso. Sunod-sunod ang ika-4, ika-5, ika-6. Sa loob lamang ng 3 araw, bumagsak ng halos 40 billion ang market value ng Illustre Group. Napauwi ng wala sa oras galing ibang bansa si Don Arturo Illustre, ang tatay ni Diego. Sa isang board meeting, sa harap ng lahat ng top executives, minura at binatikos ng matanda ang sariling anak. Dahil sa isang babae, itataya mo ang kumpanya natin? Nakatulala lang si Diego sa kabilang dulo ng mesa, walang kibo, dahil alam niyang kasalanan niya talaga ito. Noong dinala niya si Andrea sa bahay, hindi niya naisip ang kahihinatnan. Noong pinaalis niya ako sa sarili kong kwarto, hindi niya naisip ang kahihinatnan. Noong tinitingnan niya akong umalis dala ang maleta ko, hindi niya naisip ang kahihinatnan. Ngayon, nandyan na ang kahihinatnan. Bawat dagok ay eksakto, masakit, na parang isang maayos na pinagplanuhang chain reaction. Dahil, totoo namang pinagplanuhan talaga ito. Sa opisina ni Ali, ang isang buong pader ay occupied ng isang malaking whiteboard. Nakadikit doon ang mga organizational structures ng Illustre Group, mapa ng mga projects nila, listahan ng suppliers, network ng mga partners nila. Ang bawat linya ay malinaw na iginuhit at bawat isa ay may nakahandang interception plan. 3 taon na niya itong pinaghahandaan. 3 taon na ang nakararaan. Sa alumni gathering namin, sinubukan akong lasingin ni Diego. Hindi ako lasing, pero hindi niya alam iyon. Lumalapit siya sa akin, bitbit ang wine glass at sinasabing, "Ang galing mo namang uminom, Kat." Tapos, pinapainom niya ulit ako. Gusto niyang makita akong mapahiya para patunayan na ang babaeng ito na palaging mas matalino at magaling sa kanya sa business school ay hindi naman pala ganoon kagaling sa totoong buhay. Inilayo ako ni Ali sa table. Dinala niya ako sa labas ng CR. Binigyan ako ng isang bote ng tubig at tumayo sa pinto para hindi ako maistorbo ng iba. Nang gabing iyon, walang sinabi si Ali, pero mula noon, nagsimula nang dumami ang mga impormasyon sa whiteboard niya. 3 taon ka nang naghahanda para rito? Nakatayo ako sa pinto ng opisina niya, pinagmamasdan ang whiteboard. Nakaupo si Ali sa mesa, may hawak na red marker. Oo, bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil noong panahon na yon, mahal mo pa siya. Ibinaba niya ang marker. Ayokong isipin mo na pinipilit kitang pumili. Pumasok ako at umupo sa tapat niya. Ang pangalang Diego Illustre sa whiteboard ay binilugan ng pula. Mula rito ay maraming linyang nakakonekta, bawat isa ay may markang. Executed. Ilan pa ang natitira? Tanong ko. Huling hakbang. Kumuha ng dokumento si Ali mula sa drawer niya at inilapag sa harap ko. Ang logistics center nila sa Laguna Technopark. Iyan na lang ang natitirang pinagkukuhanan nila ng cash flow. Pag na-block nating ito, mauubos ang natitirang pondo nila sa loob ng 1 buwan. Binuksan ko ang dokumento. Sa loob ay may mga kopya ng kontrata at city plan. May mali ba sa lupang ito? Wala. Sumandal si Ali sa upuan niya. Maganda ang lupa, maganda ang lokasyon, malinis ang mga papeles. Sa project na to, masasabi kong hindi nagkamali si Diego. Paano mo? Hindi ko gagalawin ang project. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata, na nasisinagan ng desk lamp, ay kalmado at punong-puno ng kumpiyansa. Kukunin ko ang mga tao niya. Kinabukasan, ang chief engineer ng Laguna Project, kasama ang buong technical team, ay sabay-sabay na nag-resign sa Illustre Group. Nag-alok si Diego na triplehin ang sahod nila. Walang nanatili dahil ang inalok sa kanila ng Zobel Reyes Corp ay hindi lang sweldo, kundi stock options at shares sa kumpanya. Sa ika-5 araw, nakaupo ng mag-isa si Diego sa opisina niya sa Illustre Tower. Sa labas ng kanyang bintana, kitang-kita ang pinakamahal na syudad sa bansa. Ang gusaling ito ay ipinatayo ng tatay niya, 10 taon na, ang nakararaan 38 floors. Ang opisina ni Diego ay nasa tuktok. Mula rito ay nakikita ang kalahati ng syudad, kasama na ang mas mataas na Zobel Reyes Tower. Pumasok ang assistant na may hawak na dokumento. Sir Diego, may sagot na po galing sa bangko. Hindi lumilingon, nagtanong si Diego. Ano yon? Lahat ng 3 bangko. Tinanggihang i-extend ang credit line natin. Ang dahilan po,
Patawid na humina ang boses ng assistant. Significant uncertainty of financial stability ng Ilustre Group. Idinikit ni Diego ang palad niya sa malamig na salamin ng bintana. Tumagos ang lamig hanggang sa kanyang buto. May isa pa po. Ibinaba ng assistant ang isa pang papel. Isang foundation na hawak ng Zobel Reyes Corp. Nagpadala po ng formal offer of acquisition. Mabilis na lumingon si Diego. Acquisition ng ano? Bibilhin daw po nila ang shares natin sa South Bay Project at 51% ng Laguna Logistics Center. Ang presyo po. Lumunok ang assistant. 60% of current market value. 60% hindi na ito pambibili. Ito ay pagnanakaw. Para itong sinasakal ka habang kinukuha ang pera mula sa bulsa mo. Kinuha ni Diego ang proposal. Malinaw ang mga kondisyon. Bawat salita ay sumisigaw ng kayabangan. Walang banta, walang pressure. Isang simpleng pamamahayag lang. Pabagsak na ang kumpanya mo at ako lang ang may kakayahang bumili nito. Sa huling pahina, nakapirma na si Alejandro Zobel Reyes. Matalas at marahas ang pirma niya. Ihinagis ni Diego ang dokumento. Manigas siya. Hindi umalis ang assistant. Sir Diego, kaninang hapon, nagkaroon ng emergency meeting ang ilang miyembro ng board. Sila po ay bumoto na tanggapin ang acquisition offer. Nanigas si Diego. Ano? 7 boto pabor, 2 kontra. Ang tatay niyo po, si Don Arturo, bumoto pabor. Bumoto pabor si Don Arturo. Sa board of directors, ibinoto mismo ng sarili niyang ama na ibenta na lang ang kumpanya nila sa ibang tao. Napasandal si Diego sa upuan niya, yung leather chair na matagal na niyang ginagamit, yung umayo na sa forma ng katawan niya. Sa upuang iyon siya pumirma ng daan-daang kontrata at gumawa ng mga desisyon. Palaging masusunod kung ano ang gusto niya. Ngayon, pati ang upuang ito ay baka mawala na rin sa kanya. Nag-vibrate ang cellphone sa mesa. Mensahe mula kay Andrea. Diego, nakita ko yung limited edition na bag ng Hermes. Bibilhin mo ba para sa akin? 8 million pesos lang. Matagal na tinitigan ni Diego ang message bago niya kinuha ang phone at nagdial ng numero. Hindi kay Andrea, kundi sa akin. Tumawag siya noong dinidiligan ko ang mga halaman sa balcony ng kondo ni Ali. Isang unknown number, pero kabisado ko ito. Sinagot ko. Katrina. Paos ang boses ni Diego na parang kiniskis ng liha. Siya ba ang nagplano ng lahat ng ito? Sinong tinutukoy mo? Si Ali? Bibilhin niya ang Ilustre Group. Planado na ang lahat. Ang lupa sa South Bay, ang mga tao sa Laguna, ang mga bangko. Lahat. Inilapag ko ang pandilig at sumandal sa rehas ng balcony. Diego, ikaw ang pumirma para sa lupa sa South Bay. Hindi mo napigilang umalis ang mga tao mo sa Laguna. Hindi ka pinautang ng mga bangko dahil may problema ang kumpanya mo. Bawat desisyong yan, ikaw mismo ang gumawa. Sa kabilang linya, may mahabang katahimikan. Hindi iyan ang pinakamalaking pagkakamali ko. Biglang humina ang boses niya. Ang pinakamalaking pagkakamali ko ay noong gabing hinayaan kitang umalis sa kwarto natin. Umihip ang panggabing hangin. Nagdadala ng halimuyak ng mga bulaklak mula sa ibaba. Diego, sabi ko. Ang pinakamalaking pagkakamali mo ay hindi dahil hinayaan mo akong umalis. Ano? Dahil ni minsan, hindi mo ako pinahalagahan. Ibinaba ko ang telepono at inilagay ang number sa blocklist. Lumapit si Ali, nakatayo sa pinto ng balcony na may hawak na 2 tasa ng tsaa. Siya ba yon? Oo. Anong sinabi niya? Inabot ko ang isa sa tsaa. Kulay ginto ito. Sabi niya, planado mo daw ang lahat. Sumandal ako sa pasamano at uminom. Sumandal si Ali sa hamba ng pinto at humigop din. Tama siya. Anong eksaktong pinagplanuhan mo? Tumingin ako sa kanya. Sinasalamin ng panggabing ilaw ang mga mata niya. Nagpapalambot sa itsura niya. Pinagplanuhan ko. Ikaw. Nalaman ni Diego ang buong katotohanan noong araw ng formal signing ng pagbili sa Ilustre Group. Ang signing ceremony ay ginawa rin sa Grand Ballroom ng Shangri-La, ang mismong lugar kung saan naganap ang charity gala, kung saan nakita niya akong nakasuot ng sapphire necklace sa tabi ni Ali. Sinadya ito ni Ali. Nirentahan niya ang buong hall, inayos ang mga upuan at mesa sa parehong pwesto, at maging ang mga bulaklak sa mesa ay inulit. Nang pumasok si Diego, saglit siyang natigilan. Pamilyar ang lugar na ito sa kanya. Nakita niya ulit sa main table ang name card ni Alejandro Zobel Reyes, at sa tabi nito ay ang Mrs. Katrina Zobel Reyes.
Pareho pa rin noong gabing iyon. Pero ngayon, hindi na siya isang bisita na nakaupo sa dulo, kundi siya ang nandito para pirmahan ang paglipat ng kumpanya niya sa iba. Ang mga shareholders ng Ilustre Group ay nakaupo sa isang gilid ng mahabang lamesa, ang mga abogado ng Zobel Reyes sa kabilang gilid. Nang pumasok si Diego, lahat ay tumingin sa kanya. Walang sino mang tumayo, kahit si Don Arturo ay nakaupo sa dulo, nakapatong ang kamay sa tungkod at nakatingin sa mesa, ni hindi sumulyap sa kanyang sariling anak. Pumirma si Diego sa kontrata. Ang tunog ng ballpen sa papel ay marahan, parang may isang bagay na napupunit. Matapos pumirma, ibinaba niya ang panulat. Nasaan si Ali? Nag-angat ng tingin ang head lawyer ni Ali. Hindi po darating si Sir Alejandro. Pinapasabi niya lang po sa inyo ang isang mensahe. Ano? Sabi niya, salamat para sa South Bay property. Nakatipid siya ng oras para sa negosasyon. Napayukom si Diego ng kanyang mga kamao. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng ballroom. Pumasok ako, hindi bilang Mrs. Zobel Reyes, kundi bilang Katrina Alcantara. Katrina, nang makita niya ako, napaupo ng maayos si Diego na para bang nakuryente. Hindi ko siya tiningnan. Lumapit ako sa mesa at inilapag ang isang dokumento sa harap ni Don Arturo. Don Arturo, ito po ang Initial Geological Survey Report para sa South Bay. Ang report na ito ay nandyan na sa opisina ng Ilustre Group, bago pa man pumirma ng kontrata ang anak ninyo. Kinuha ni Don Arturo ang report at binasa ang ilang pahina. Nagbago ang timpla ng mukha niya. Diego, ang boses ng matanda ay hindi malakas pero rinig na rinig sa buong ballroom. Nakita mo ba ang report na to? Nanigas si Diego. Anong report? Geological Survey Report. Nakasulat ng malinaw rito na may dadaan na subway line sa ilalim ng lupa, kaya hindi pwedeng patayuan ng commercial center. Ang report na ito ay idineliver sa opisina mo 3 buwan na ang nakakaraan. Namutla si Diego. Imposible. Hindi ko natanggap ang report na yan. Natanggap mo. Sabat ko. Tumingin sa akin ang lahat. Ako mismo ang naglagay niyan sa inbox mo sa desk mo. March 12. Lunes iyon. Bumalik ka pagkatapos ng morning meeting. May 7 dokumento sa inbox mo na kailangang pirmahan. Ang report na iyan, ang 3. Naging tuliro ang tingin ni Diego habang sinusubukan niyang mag-isip pabalik. March 12. Nang araw na yon, umalis ka ng maaga sa opisina, sabi ko, dahil tumawag si Andrea at sinabing masama raw ang pakiramdam niya. Sinundo mo siya. Nag-shopping kayo buong hapon. Pag-uwi, nag-post ka pa sa social media. 9 na litrato. At sa gitna, nandoon siya na naghahagis ng barya sa fountain. Nanginig ang mga kamay ni Diego. Hindi ka na bumalik sa opisina. Sa 7 dokumento, yung 2 pinakauna lang ang pinirmahan mo. Yung natitirang 5, kasama na itong report. Hindi mo na pinasadahan ng tingin. Natahimik ang ballroom. Inihampas ni Don Arturo ang tungkod niya sa sahig. Diego! Napatalbog ang balikat ni Diego. Dahil sa isang babae. Tumigil ka sa pagbabasa ng mga papeles sa trabaho? Walang masabi si Diego. Nakatingin lang siya sa akin. Alam mo bang nandun ang report? Paos niyang tanong. Sinadya mo talagang ilagay iyon sa 3 pwesto. Pinagplanuhan mo to. Alam mong hindi ko yun mapapansin. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ngumiti ako. Diego, ako ay nobya mo noon, hindi mo sekretarya. Ang pag-aayos ko ng mga papeles mo at ng buhay mo ay dahil gusto ko at hindi dahil kailangan ko. Kapag nagsimula kang isiping obligasyon ko lahat yan, huwag kang magtaka na isang araw, gawin ko na lang kung ano lang talaga ang tungkulin ko. Tumayo si Don Arturo. Namutla ang mga daliri ng matanda kakaturo kay Diego. Narinig mo yon? Kasalanan mo lahat. Wala kang sisisihin. 5 taon na nasa iyo ang kumpanya. Anong ginawa mo? Bawat tagumpay mo ay dahil kay Katrina na nagtatrabaho sa likod mo. Akala mo magaling ka? Wala nang mailabas na boses si Diego. Naglakad paalis si Don Arturo hawak ang kanyang tungkod. Nang dumaan siya sa tabi ko, huminto siya. Katrina, mahinang sabi ng matanda, ang pamilya Ilustre ay lubos na nagkasala sa iyo. Wag na po natin pag-usapan, Don Arturo, sagot ko. Tapos na ang lahat. Tumango ang matanda at nagpatuloy. Nang nasa may pinto na siya, lumingon siyang muli sa anak niya. Diego, ang lolo mo, nang simulan niya ang Ilustre Group, may 200 pesos lang siya sa bulsa. Ikaw, sa loob ng 5 taon, naibigay mo ang pinaghirapan ng 3 henerasyon sa kamay ng iba. Sumara ang pinto. Sa loob ng ballroom,
Kaming dalawa na lang ni Diego at ilang mga abogadong nag-aayos ng mga papeles ang natira. Napasandal si Diego sa mesa para siyang inalisan ng buto. Katrina, kailan mo ba sinimulang gawin ang lahat ng to? Simula noong araw na unang pinaupo mo si Andrea sa passenger seat sa harapan. Nanliit ang kanyang mga mata. Baka nakalimutan na niya ang araw na iyon, pero ako, hindi. Unang anibersaryo ng relasyon namin noon. Nag-reserve ako ng restaurant, nagsuot ng bagong damit, at naghintay sa kanya sa baba. Dumating siya. Bumukas ang pinto ng shotgun seat at lumabas mula rito si Andrea. Nasprain daw ang paa niya at hinawakan pa siya ni Diego, sabaywang para tulungan. Kasabay ko lang naman kaya isinabay ko na, sabi niya noon. Kaswal na parang nag-uusap lang kami sa lagay ng panahon. Halos hindi ako nakakain ng gabing iyon. Nakaupo si Andrea sa tapat namin, inosenteng nakangiti. Katrina, huwag kang mag-isip ng masama. Magkaibigan lang kami ni Diego. At tumango naman si Diego. Iyon ang unang beses na nakita ko siya sa front seat, pero alam kong hindi iyon ang huli. Diego, sabi ko, alam mo ba na walang babae ang aalis ng biglaan? Ang bawat pag-alis ay resulta ng naipong disappointment? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sinabi ko na. Tinitigan ko siya. Maraming beses ko nang sinabi. Tinext kitang umuwi ng maaga. Ang sabi mo busy ka. Sinabihan kita na wag magpasakay ng iba sa passenger seat. Sabi mo ang liit na bagay. Sinabi ko na ang tingin sa'yo ni Andrea ay kakaiba. Sabi mo guni-guni ko lang yon. Inilabas ko ang phone ko, hinanap ang chat history namin noong isang taon, at ipinakita sa kanya ang screen. Bawat salita mo rito, sinave ko. Tinitingnan ni Diego ang screen, at unti-unting namula ang mga mata niya. Tingin mo ba hindi ko alam na password mo ang birthday niya? Tingin mo ba hindi ko alam na kapag galing ka sa business trip, dalawang magkaparehong regalo ang inuuwi mo? Tingin mo hindi ko alam na kasama mo siya sa pagpili ng singsing ko? Biglang umangat ang ulo ni Diego. Saan mo? Saan mo nalaman yun? Tinatanong mo kung paano? Itinago ko ang phone ko. Dahil ang manager sa jewelry shop sa Dubai ay kaibigan ko. Sa resibo ng singsing na binili mo, nandoon ang mga pangalan niyo ni Andrea. Nayanig ang katawan ni Diego. Katrina, noong araw na mag-propose ka, ang ganda ng fireworks. Sabi ko na ang boses ko'y kalmado pa rin, na parang nagkukwento ng ibang tao. Pero ang taong nakatayo sa ilalim ng fireworks na yon, hindi na ikaw. Tumalikod ako at naglakad palabas. Mula sa likod, may narinig akong malakas na kalabog. Napaluhod si Diego. Ang tunog ng kanyang mga tuhod nang tumama ito sa sahig na marmol ay napakabigat, parang isang sako ng semento na nahulog mula sa itaas. Hindi ako lumingon. Sa labas, sa pasilyo, naghihintay si Ali. Nakasuot siya ng dark blue suit, walang necktie. May hawak siyang isang paper cup ng mainit na kape. Sinabi mo na? Sinabi ko na. Inabot niya ang kape sa akin. Tumagos ang init sa papel. Nakaluhod ba siya? Oo, alam ko. Tumingin ako sa kanya. Awa? Uminom ako. Caramel macchiato ba to? Hindi. Inangat ko ang tingin ko. Ang ilaw sa pasilyo ay nagpapalambot sa kanyang hitsura. Ali, sabi ko. Sa loob, nakaluhod si Diego Ilustre. Pero dito sa tabi ko, nakatayo ka. Saglit siyang natigilan at saka ngumiti. Tara na. Iniabot niya ang kamay niya. Ipinatong ko ang kamay ko at magkahawak kamay kaming naglakad. Ang pinto ng ballroom ay naiwang nakabukas. Ang anino ni Diego na nakaluhod ay mahaba, na parang isang sugat sa marmol na sahig na hindi na kailanman maghihilom. Matapos akong umalis, matagal na nanatiling nakaluhod si Diego. Kalaunan ay pinalabas na siya ng security guard. Ayon sa pinuno ng security na nag-report kay Ali sa telepono, nahirapan daw itong magpigil ng gulat. Sabi niya, 40 minutong nakaluhod si Diego hanggang sa duguin ang tuhod niya. Ibinaba ni Ali ang telepono at tumingin sa akin. Gusto ka raw niyang makita. Habang nagbabasa ng magazine at hindi umaangat ang tingin, sumagot ako, ayoko. 3 araw ang lumipas, dumalaw ang nanay ni Diego na si Doña Isabel sa opisina ni Ali. Ang babaeng ito ay bihirang makita sa publiko, kahit sa mga board meetings ay wala siya. Nakasuot siya ng simple ngunit eleganteng damit at may hawak na Hermes bag. Maayos ang kanyang makeup pero makikita ang mga wrinkles sa paligid ng mga mata niya. Nang tumawag ang secretary, naglalaro kami ni Ali ng chess. Papasukin niyo siya, sabi ko. Tiningnan ako ni Ali. Sigurado ka ba? Sigurado. Nang makapasok siya sa opisina,
Unang nakita agad ni Doña Isabel ay ako. Huminto siya sa may pinto at nagdadalawang isip kung paano ako tatawagin. Katrina, Mrs. Isabel Reyes o Kat? Sa huli, pinili niya. Kat, tumayo ako, Doña Isabel. Maupo po kayo. Umupo siya at ipinatong ang bag niya sa lap niya. Katrina, pumunta ako rito hindi dahil sa kumpanya. Simula niya. Nandito ako dahil kay Diego. Tahimik lang ako. 3 araw na siyang hindi lumalabas ng kwarto. Hindi kumakain. Hindi umiinom. Hindi nagsasalita. Pumasok ako sa loob, nakita ko siyang nakaupo sa sahig. May hawak na litrato. Naglabas ng litrato si Doña Isabel mula sa bag at inilapag ito sa mesa. Litrato namin ito ni Diego. Kuha 2 taon na ang nakararaan sa beach. Pinasan niya ako sa balikat niya habang sumisigaw ako sa takot. At tumatawa naman siya na parang tanga. Nahanap niya itong litratong ito sa mga gamit mo, sabi ni Doña Isabel. Hindi mo to nadala. Hindi mo kailangan dalhin. Namula ang mga mata ng matanda. Katrina, alam kong may kasalanan si Diego sa'yo. Nabulag siya. Nagayuma niya si Andrea. Pero ngayon, alam na niya. Alam na niya ang pagkakamali niya. Doña Isabel, putol ko. Anong alam niya? Natigilan ng matanda. Mali siya. Saan siya mali? Tiningnan ko siya ng direkta sa mata. Mali siya dahil nag-uwi siya ni Andrea o mali siya dahil hindi niya nabasa agad ang report. Mali siya na pinaalis niya ako sa kwarto namin o mali siya na umasa siyang hindi ako tutuloy sa pag-alis. Hindi alam ni Doña Isabel ang isasagot. Hindi niya na-realize na mali siya, sabi ko. Hindi lang niya matanggap ang naging kapalit. Kung hindi binili ni Ali ang kumpanya niyo, kung walang problema ang lupa, kung siya pa rin ang pinakamakapangyarihang Diego Ilustre, tingin niyo ba, luluhod siya sa akin sa loob ng hall na iyon? Nanginig ang mga labi ni Doña Isabel at tuluyan ng bumuhos ang kanyang luha. Pero nasasaktan siya ngayon. Deserve niya yan. Nang umalis si Doña Isabel, matagal siyang nakatayo sa pinto. Hindi na siya nagmakaawa, ngunit tumingin na lang siya sa akin taglay ang matinding panghihinayang at pagsuko. Nang sumara ang pinto, kinuha ni Ali ang isang itim na piraso at itinulak ito sa kanto ng board. Checkmate. Tiningnan ko ang board. Ang mga puting piraso ko ay na-cornered na lahat. Panalo ka. Nagpatalo ka. Sinimulan niyang ayusin ang mga piraso. Simula sa 37 move. Nagpatalo ka na. Hindi ako tumanggi. Pagkalipas ng 1 linggo, nakalabas na sa ospital si Diego. Na-confine siya doon ng 5 araw dahil sa dehydration at ulcer. Sa araw ng kanyang discharge, may nakakuha sa kanya ng picture sa labas ng gate ng Ilustre Mansion. Sa litrato, nakasuot si Diego ng gray hoodie at nakababa ng husto ang hood. Sobrang payat niya. Sa likod niya ang mansyong tinirhan ko ng 2 taon. Ang mga tulip sa hardin ay nalanta na. Umikot ang litrato sa internet na may headline, Tagapagmana ng Ilustre Group, Sawi at Wasak. Nag-comment si Andrea doon, Diego, nandito lang ako para sa'yo palagi. Pagkalipas ng 3 oras, binura ni Diego ang comment niya. Pagkatapos ng isa pang 2 oras, nag-post si Andrea sa blog niya. May mga taong hindi marunong mag-appreciate ng kung anong nasa kanila. Kaya pag nawala, nagsisisi sila, pero walang gamot ang pagsisisi. Siguro akala niya, mababasa ito ni Diego, pero deleted na ang account ni Diego. Kalahating buwan matapos iyon, ginanap ang opisyal na kasal namin ni Ali sa private estate ng pamilya nila. Walang press, walang magagarbong bisita, puro pinakamalapit lang. Ang lola ni Ali na nakaupo sa wheelchair ay nakangiti buong gabi. Matapos naming magpalitan ng sumpaan, hinawakan niya ang kamay ko. Mas maganda pa kaysa sa litrato. Saang litrato po? Tanong ko. May kinuhang litrato ang lola niya sa bulsa ng kanyang upuan iyon. Yung mismong litrato mula sa alumni gathering 3 taon na ang nakararaan. Aba, itong batang to. 3 taon niyang itinago ito sa desk niya, nakangiting sabi ng matanda. Sabi ko nga sa kanya, kung gusto mo yung babae, ipaglaban mo. Pero ang sagot lang niya, bawal, may iba na siya. Tiningnan ko si Ali, kausap niya ang kaibigan niya. At bahagyang namumula ang mga tainga niya. Sa pagtatapos ng gabi, dinala ng butler ang isang sobre. Sir Ali, may nag-iwan daw po sa labas ng gate. Binuksan ni Ali. Sa loob nito ay isang tseke at isang maliit na papel.
Ang halaga ng tseke ay 3 beses ang laki sa naging presyo ng South Bay property noong binili ito ni Diego. Sa remark ay nakalagay, para tubusin ang South Bay property sa original price. Sa piraso ng papel, may isang linya. Sulat kamay ni Diego. Kat, binili ko ulit ang kumpanya. Pwede ka na bang bumalik? Inabot sa akin ni Ali ang note. Tiningnan ko ito at tiniklop ng 4 beses. Anong gusto mong isagot? Tanong niya. Inilapit ko ang papel sa apoy ng kandila sa mesa. Dinilaan ng apoy ang papel. Kumulot ito, umitim, at naging abo. Wala. Tiningnan ako ni Ali ng 3 segundo, at sa kanya iniabot ang kamay niya. Tara, uwi na tayo. Inilagay ko ang kamay ko sa kamay niya. Napakainit. Pagkalabas namin ng gate ng estate, madilim na. Sa ilalim ng isang puno sa labas ng gate, may nakatayong tao. Nakasuot ng gray na hoodie, nakababa ng husto ang hood. Si Diego, lalo pa siyang pumayat. Nang makita niya ako, humakbang siya paharap. Bahagyang humigpit ang hawak ni Ali sa kamay ko. Hindi mo na siya kailangang kausapin. Binitiwan ko ang kamay ni Ali at lumapit sa puno. Nanlaki at lumiwanag ang mga mata ni Diego. Katrina, huminto ako, 3 hakbang ang layo sa kanya. Natanggap ko ang tseke. Hindi ipinagbibili ang lupa. Natigilan siya. Babayaran ko kahit magkano. Hindi ito tungkol sa pera. Naglabas ako mula sa bulsa ng asul na gown ko ng isang pulang invitation card at inabot sa kanya. Binuksan niya ito. Sa loob ay ang mga pangalan namin ni Ali. Nanginginig ang mga kamay niya nang hawakan ang card. Pumunta ka rito. Para lang bigyan ako ng invitation? Oo, ang kasal ay kanina lang. Para sa'yo to. Kalmado ang boses ko. Diego, palagi mong sinasabi dati na hindi ako nag-iiwan ng way out daan sa pag-atras. Ngayon nag-iwan ako. Ang imbitasyong to, ito na ang way out mo. Way out saan? Way out papunta sa pagsisisi. Nag-angat siya ng tingin sa akin. Ang mga mata niya ay mapupula at puno ng mga linya ng dugo. Kat, naintindihan ko na lahat. Please, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Isa lang. Diego, pinutol ko siya. Alam mo ba ang pinakamalaking pagkakaiba ninyo ni Ali? Nanigas siya. Noong pinaalis mo ako sa kwarto namin at pinalayas sa mansyon, sinabi mo, mag-iingat ka sa biyahe. Pero siya, nang ibigay niya sa akin ang susi ng kondo, sinabi niya, nasa iyo na ang susi, di ba? Umihip ang panggabing hangin. Ang isa, pinagtatabuyan ako palabas. Ang isa, pinapapasok ako. Sa tingin mo ba, sino ang pipiliin ko? Sa wakas, tuluyan nang bumuhos ang mga luha sa pisngi ni Diego. Napaluhod siya sa ilalim ng puno sa harapan ko. Mahigpit na hawak ang pulang imbitasyon sa kanyang kamay. Kat, Diego, sa buong kwentong to, may isang aral ka sanang natutunan. Tiningnan ko siya ng mula ulo hanggang paa. Hindi lahat ng umalis ay babalik. Tumalikod ako at naglakad palapit kay Ali. Inabot niya ang kamay niya at kinuha ko ito. Sa sandaling sumara ang pinto ng kotse, narinig ko sa likuran ko ang isang paos at malakas na sigaw. Katrina! Ang tunog na iyon ay natunaw sa panggabing hangin. Parang isang sugat na kailanman ay hindi na maghihilom. Hindi ako lumingon. Tumakbo na ang sasakyan sa kalsada. Sumilay sa bintana ang mga ilaw ng syudad. Hawak ni Ali ang manibela. Lumingon siya sa akin, at pagkatapos ay hinawakan ang kamay ko. Umiiyak ka ba? Hindi, at hindi ka naiiyak pa. Sumandal ako sa upuan. Pinagmamasdan ang nagdaraang siyudad. Oo, hindi na ako iiyak.